Ayun na nga mga kaibigan, nandito tayo sa IGZ. GZ to the E. Tangina. Rambo. Gulo-gulo na agad eh. No? Samot-saring mga aiga, chismis na naman po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kasama ang walang iba, ang nag-iisang. Ikaw na yung host. Alpas, wala ka ng trabaho. Ano na? Oh, game na. Game na, sir. Game na. Sir. Seryoso na. Seryoso na, Yeah. sir. Seryoso, sir. Ay, yun na nga. Yan. Nagsama-sama na ang mga itik. Ayun na. Tweet. Ayun na. Ayun na guys. May bago tayong episode ngayon. Yes, sir. At Yes. may kasama ako mga legendary sa Etibac. Legend. Parang ang tanda na namin para Pokemon yun. Ito talaga ang mga tunay na OGAG. So, kasama ko ngayon ang GSK. Tapos, may tawag kayo sa inyo, di ba? Trio Caviteño. Ah, yes, sir. Caviteño. Kung matagal na kayong nakasubaybay sa IGC, puro mga mukha na. Kung nakasubaybay kayo sa IGC, umay na kayo sa amin. Oo, ayan yung mga lagi nyo makikita. So, yan, pakilala ka muna, sir. Una si Luigi. Luigi nga pala, ng Philippine All-Stars, Mixed Nuts, and GSK. Yes, sir. Next. Alam nyo na. The Open man. Seb, Dumano Okay, and the Move, Pitik Pinoy, GSK, Eddie Pop. Yeah. JV Mitchell, aka J-Hub, Etibac. Representative. Eddie Pop represent. JFM, Garusay Kilas, Noises, Boomba PH. Tsaka ano, James? Original flavor. Eh, yan. Yan Eh, yan. ano pang pag-usapan natin ngayon, sir? Wala. Uwi na tayo. Uwi na. Video na. So, yan, guys. Yeah. Una, kamusta kayo? Kamusta kayo, mga sir? Okay naman. Kamusta ang Christmas at New Year? Siyempre, galing tayo lahat sa Christmas break. Yeah. At ang mga gigs natin ay nag-break din muna. Kamusta naman kayo, sir? Okay Yeah. naman. Dami kinain. Yun, medyo nag-gain tapos bawi-bawi ngayon. Pero maganda yung start ng ng 2025. Yun. Dami So, nang nakaplano. Dami na. Sana all. Sana L. Ikaw, sir. Mampaldo ka ngayon agad sa Yan. 2025. Baka Eh, naman. okay naman, sir. Ano lang, baga, yun eh. Parang may parang may kinakausap akong damano kahit bimove talaga eh, no? De, okay naman yung, actually, 2024, lumayo na naman. Di bale, yung Christmas break, tamang bahay lang din kami family. And syempre, solid yung yung December namin dahil sa Kaleidoscope. Yes, sir. Yun. Grabe Ayun yung- year-ender yan eh. Afternoon talaga, kanya-kanya. Sim, yun talaga, men. Baga Pahinga. para naging family time lahat eh. Tamang reminisce lang yung mga tao ng mga nangyayari buong taon. Oh, yun din. At sobrang nakakatawa kasi grabe na rin yung in-improve ng lahat. Yes, sir. Actually, dapat nga nung, di ba, after ng Kaleidoscope, magsiset tayo ng podcast. Kaso, sa sobrang dami na talagang mga ganap, mga invite, tapos parang in-enjoy na lang din namin yung after ng Kaleidoscope na syempre medyo na na focus din dun eh. Tas yun, hanggang nagtuloy-tuloy na, hindi na natuloy. Oo, yun Hindi din. natuloy yung Na-busy. podcast. Pero yun nga, siguro next time na lang ulit natin yun pag-usapan. Yes. Yep. Yan. Ikaw, Kap, kumusta Ayun, naman? safe. Masaya ang Pasko tsaka bagong taon kasi kompleto pamilya. Although hindi kompleto literal. Kumbaga si Ermat nasa Hong Kong, tas yung dalawang kapatid ko. So sa family ni Mitch yun, doon kami nag-celebrate kami sa kanila. Busog. Busog. As in busog. Busog at lasing. Yan. Kasi din nagkita-kita din tayo nung last time. Nung Oh, despedida. after Oo, yung Oh, web. yeah. after nung
medyo nabinyagan agad yung 2025. Oo, dun eh. grabe. Na-GG agad eh. So, yun. Syempre simulan natin ngayon kung ano ba tawag dito. Kung paano ba kayo nag-start yung ano nyo, yung pagkakaibigan nyo. Kasi, ano ba, nung mga bata pa kayo, kakalala na kayo? Or dahil lang sa sayaw? Sayaw. Sayaw din, lo. Lahat sayaw talaga. Sayaw talaga. Kumbaga, Actually, Cavite tayo lahat. Diba? oh, Si pero Jimmy dati. Sa ano dati, sa may Jakarta. Di ba sinabi ka dati? Indo Pride pala to eh. hindi, lumipat na ako dito matagal na sa Matagal Cavite. na. Oo. Hindi, mga anong edad ka nung lumipat ka? Mga first year high school. Mga siguro, Ano na, ganun. mga Ako kasi nursery pa lang ikaw. Etibac na talaga ako pinangarap. Happy na. Ikaw ginagawa pa ni Eddie pa ka din sa Luigi. Tenyo. So parang in a way, yun nga din, medyo matagal na tayo nasa Cavite. Pero tingin ko mga around, ano kami nagkakilala eh, mga around 20 14, 15. 14 to 15. 14, 15. Ah, mga ganun. ganun. Puro ano to, sa battles lang. Ang nangyari kasi, sige, Session. simulan ko na. Okay. Parang ang una ko nakilala, di ba, sa dalawang to. Mas nauna ko nakilala si JV. Si JV, ang reason kung paano ko siya nakilala, dahil kay Daniel. Kung naalala nyo yung RF Jam dati, na sumali kami nila, Daniel, tsaka ni Ate Jeka. Alam ng puso. Oo, basta tatlo kaming yung talagang solid teams eh. Eh, nagkaroon ng time, hindi pwede si Ate Jeka. Si Ate Jeka, shoutout kay Ate Jeka. What's up, Yun, Jack? shoutout. Ano yan, solid na member ng Cram Pinoy. Cramper siya and nag-hip hop din. Yan, Adamson Yep. cast din siya. Then yun, si Ate Jeka, sumakto nata na hindi siya pwede. So, naghanap kami kapalit. Parang ang alam ko, nung una, hesitant pa ako kasi hindi ko alala si JV. Baga di ko alam paano sayo niya. Si Daniel talagang pinipili. Di bro, solid yun bro. Yung ganun nila Alam mo na na yun. agad sa Boss D, what's up boss D? Umuulit pa eh, no? Di, solid yun bro. So parang, ano yun, di ko sure kung unang namin pagkikita pa ni JB sabi LRT. Doon yun, sa LRT, LRT. diba? Sa LRT. Tama ba ako? Sa Yun. LRT. LRT kami kayo unang nakita. nagkita, pero taga-eti ba kayo parehas? O parang meet up place namin doon. Okay. So yung battle pa na yun sa GC. First time namin na mag-team up kay first time ko pala tumim up kay JB. Ewan ko lang kung naka-team up ka na ni First time Daniel. Daniel din. First time din So, yun. 3v3? 3v3 siya na battle sa dating GC. Oo. Alam mo to sino nagpa-event eh. Basta ang judges nun, Christian Lau, Kuya Switch. James Wong, tsaka si Kuya Switch. So yun, sila yung tatlong judges nun. Tapos nakalaban namin si Megusta, di ba? Megusta, tsaka si Megusta. John Ray. John Rick. Tapos isa si Nag-rap na ngayon. Oo, naghanap na ngayon. Nakalimutan ko din. O magalit sa akin yun. Tal-tal. Naging fitness teacher ko yan. Si Bobby ba yan? Si Marky. Marky yun, si Marky. Marky Ladera. So, So yun, doon kami nakaalala ni JV sa 3v3 na LRT men. Papuntang battle, 3v3 namin. Tapos, ang kulit pa nun, hindi naman sa sobrang nag-click kami. Pero ang ganda na naging namin nun eh. Naging rounds namin nung araw na yun. Tsaka yung pakiramdam Ang ganda ng din. rounds. Sakto Ano nasakto to? lang ako, pero ang ganda ng rounds si Daniel. Hanggang anong Ganda top na rounds si kayo? JV. Ha? Hanggang anong inabot? Champion ba kayo? Nakapasok kami, pero top, ano pa lang, 16 or 8? Sa 16. Laglag agad Laglag kami agad kasi kami. grabe rin sila Ang Megusta. nag-champion, sila, di ba? Sila Megusta. Sila, yung nakalaban namin ng Oo, champion. sila may gusto din. battle. Yung nakalaglag sa inyo. Sila din. Grabe yun. So, yun yung una ko kilala kay JV sa battle talaga. Eto, kasalanan ako kay Luigi. Ano yan? Si Luigi kasi, naalala ko, parang mulito na eh. Doon kita naging Hindi, yung close talaga. Yung close. Wala. Yung close, pre. G, ka magkwento Kasi paano kaya mo na-meet mulito si fang Seb. tayo eh, di ba? Yung parang naging close tayo ng solid. Hindi. Nag-training sa bahay, ganon. Pero go. Kung ano yung ba nakalimutan ko. Unang meet natin sa pabattle ng Ay! ng Elites, yung Sold Out. Sold Sa Out. may saan to? Yung sa may malapit sa Pag-asa. Pag-asa. Sa Pag-asa to. Tapos nanalo nun si Zeke.
Hindi. Si Poy. Talo niya si Zeke. Mm. Pero naalala ko yung battle na yun. Ay, hindi sa Pag-asa yun, tol. Di ba sa Pag-asa? Dito lang yun sa Bacoor. Bacoor sa yun, St. Bacoor, Dominic Bacoor. malapit. Oh. Yun, doon kita na-meet. Parang, paano ba? Hindi ko rin alam talaga yung eksaktong ano eh. Pero kasi, Nangyayari, oh. Alam ko may isang pumansin lang sa amin. May isa talaga. Lapit It's either ikaw or ako yung pumansin. Pero parang most likely. feeling ko kaya di ko maalala. Kasi si JV, nung nakikita kami, team up agad eh. Oh. Si Luigi, nakita ko lang, ay pwede Battle nakasalubong lang lang. ata. Oo. Hindi tayo nag-battle nun eh. Hindi. Diba? Hindi. Pero si Luigi, ang naalala ko talaga, parang, dahil sa Urban Tambayan na nagtapat tayo ng finals. Urban Tambayan na Open Styles. Ito ba yung sa Dasma? Sa Dasma pa. Sa Dasma. Nag-finals tayong dalawa. Ayun, di mo alala, Yun yung di ko matandaan. Kasi yun, naglaban tayo dun, men. Naka-block ka pa na parang stay dope yata yun. Basta naka-block ka, tapos ano. Okay. Tapos naka-gray ako. Tanda ko na. So yun yung naalala ko, meet up namin ni Luigi. Tapos naging parang close na tayo dahil kay Kuya Drew. Na nagsiset siya ng Molito Session. session sa Oh. Molito. So doon na nabuo yung Molito Pips. Oh, yun. Pwede pa kaya mag-session ngayon? Parang wala na. Hindi na. Hindi Strict namin. na yung mga guard doon. Dati Maraming- kasi, madami na din kasing mga bagong restaurant dun eh. Tsaka Dati yun kasi, din, dati yung Molito, talagang Open area lang may na. open area, tapos Hindi pa siya ganun karaming establishments. Karami Mm. So, yung, eto na, di ba, magkakakalala na kayo. Wait lang. Okay na ba yan? Hindi nyo nakawento paano Tayo, nakilala paano si ba tayo Luigi? nagkakilala? Ay, sila muna. Okay. Kami ni Luigi, basta sa mga sa mga times Sa inyo, may plema pa. Sa inyo mga, sa mga, Saan ba yun, G? Dito sa Las Piñas? Saan? Yung nag-session tayo? Hindi ko alam eh. Di mo na rin maalala? Hindi ko maalala eh. Basta ang pagkakaalala ko sa'yo, nakakasabay kita sa Bilog. Bilog Nights. Bilog Nights. Hindi, Aba, yun. Ayun din. Bilog Tama, Nights. isa yun. Pero Isa yun. hindi pa tayo nagpapansinan nun. Oo. Pero yung pinakaunang Snabad pa. interaction natin nun, tawag ko pa sa'yo, Kuya JB. Oo, kuya. Kuya Jabe. Kuya. Kuis. Kuya JB. Pero marami talagang ganun. Oo, kuya talaga. Nag-miss tayo sa SM Molino. Kasama ko Nabi. Tapos pupunta ata tayo ng session. Doon na yun kila. Ayun, ano, yun oo. ata yun. Yun na Kuya yun, yun na. JB. Kuya JB. Mga kahit, alam ko nung GSK tawag ko pa rin dito, Kuya JB. Hindi ko na rin maalala. Ang dami na Tagal kitang nangyari. tinawag na Kuya JB. Hindi, si Seb lang nagsabi sa'yo nun. Na- Kasing edad ko lang yung si JB, kinukuya mo pa. Tapos ako hindi, sabi niya. Kasi sick hindi ko rin kinukuya. Ibig sabihin nun, mukha matanda pa. Kay Luigi. Yun. Kakabistuhan na. So, yun. Tingin ko, naging mas solid tayo dahil sa Molito. Tingin ko sa Molito na. Mulito Oo. talaga. Kasi yun yung, Oh. yun yung era na nagka-Molito. Yun yung era na sobrang sipag namin sa mga events. Sessions. Yun din. Sessions. Lagi, Tsaka lagi. Yun din yung era na parang laging may open style battle dito sa Sobra. Every week. Oo. Halos every week. Kahit South. Halos Pero- every month. Parang ba ganun Sa tayo, South or North eh. Cavite, Las Piñas, lagi. Yun yung era talaga na walang style. As Oo. in, Oo, man. Open lang. open style. Yan ba pag-uusapan natin yung era dati? Kasi grabe yun Di, dati. tsaka walang mga rookie-rookie pa Walang nun. rookie. Wala pa. Di pa uso, men. Partagulan tayo dati. Madudurog ka kay 1K kung madudurog ka kay 1K. Tapos kay Kuya James Wong. Oo. Pero ano kasi Ian. dati, walang parang, yung mga dancers dati pa. Masabi kong wala silang takot na parang kahit ito yung makalaban nila, G lang. Kasi, ano pa nun tingin ko kasi hindi pa ganun ka laki. Ah. So in a way, matatandaan mo talaga yung mga top. Tas parang, para sa'yo, kung makakalaban mo sila, uy, Grabe. ano to, challenge siya, Oo, to, men. iba-ibang experience. Yun din talaga yung yung kumbaga dagdag ko lang yung target, parang pag alam mo ba battle si ganito, kunyari mataas yung tingin mo sa kanya, parang gusto Isa mo pa yun, makatapat to para experience eager ka talaga, na. hindi Experience siya para talaga. manalo. Kumbaga bonus talaga dati yung panalo, laging XP yung hanap. Tsaka kung saan na kayo biglang nananalo dati, no? Ayun, Biglang no? champion Grabe. na naman to. Si Hakot, Mr. Hakot. Oo, dati nauso yung parang yun naman yung Mr. Hakot. Kasi hindi lagi na nanalo yung Mr. binabansagang. Hakot. Mr. Hakot. Ilang taon ka bang Mr. Hakot, Jay? Mga isang taon. Oo, tagal Para din. isang taon ka ata Dalawang Mr. taon, Hakot. dalawang mga taon na ganun. straight yun. Lato na ng battle. Ano par?
Talagang hanap buhay na yung nangyari. Tapos, paano nyo na ginawa yung, ano ba nauna? GSK muna? Ano to? GSK muna. GSK Hindi, muna. F4. Yeah. Oh. Yung history ng GSK, ano talaga yan? Sige, ako na naman to. Sige. Nagsimula siya dahil, una, 2v2 lang siya. 2v2 namin ni Luigi, 2v2 nila. Skippy, Molito Funk. Tapos, siguro naka-apekto na si Zik, laging nasa South. Magkakasama na kami mga lagi. event doon, magkakasama kami. So parang, nung time na yon nagkaroon din kami ng, kaya din mas tumibay ang pagsasama namin tatlo. Nagkaroon kami ng chance na magtrabaho sa isang lugar. Yung ano. Hindi, Adam. Yung nagpe-perform Adam kami All-Stars. tatlo. Yeah. Adam All-Stars. Adam All-Stars. Let's go. Tondo tuloy. Malate. Malate days. Yan, Malate days. Tapos, si Zik, since lagi na siya nasa Cavite. So yun, pag may mga event sa South, nagkikita-kita kami doon. Sumasali kami. Tapos nagkaroon na ng 2v2 na na hindi kami lagi nagkakatagpo sa 2v2 na battle Pero ang ginawa, may isang event, pinag-showcase kami. Set battle na talaga. Setup battle. Di ko alam kung nagsama na tayo nun matulog. Sa bahay. No? Sa bahay. Yung first time ng Pero wala pang effort nun. F4 na yun. Hindi, wala pa. Meron tayong showcase battle Effort na ba tayo nun? F4 na yun. tayo nun. Bago nila. So mas nauna to, yung nagtrabaho kami pala sa Malate, nagkaroon ng event doon na 4v4. Yun. Parang setup lang or Hindi, ano? event Hindi, talaga. event talaga siya na 4v4 na 4v4. category. Tapos, 10,000 yata yung cash prize mo. Taas na nun dati. Tapos, tigta 2.5, talagang Dadayuhin papatayin na yun. natin to! Ganun talaga So, parang yung nagbuo kami ng effort para dun sa event na yun. So, nakita-kita kami sa bahay ni JB, doon kami natulog. Yun din, isa pa yun. Kakasama kaming 4. Doon nagsimula yung parang Ilang days ba tayo nag-prepare nun? kila JV. Oo. Di ba parang isang buong araw lang or one night lang. Parang Tapos mga kinabukasan ganun. Kasi nanood pa tayo ng nun eh. General General Luna. Luna. Yung Ubi trip. 4v4 na yun, ilan sumali nun? 8 na teams. Parang 8 teams din. Naka-finals namin nun sila Kuya Drew. si Kuya Drew, Fantastic Four. Fantastic Four, Kuya Drew, si Cast, si Vin, tsaka si Wens. Si isa. Sino yung lab? Hindi si Vince. Parang hindi. Di ba Si Allen. Allen. Sino yung last? Daniel. Yes, Daniel. Yun. Ang judges nun, nalala ko judges nun, Kuya Zairo, Kuya Ralph, Ian, Kuya Zairo ulit. PJ. Si PJ, tsaka si 1K, di ba? 1K ba? Dustin. Ay, si Dustin. Dustin pala, Dustin. Oo nga, Dustin. So, ayun, nanalo kami dun. Unang sali namin ng 4v4. Nagkaroon na ng Sanchay after nun eh. Hindi, pero ito, sumali kami doon ng 4v4. Iba yung una natin. Yun yung una. I mean, nasundan pa ba yun? Hindi na. Hindi na, no? So, nagkaroon si Brandy, naging Mature Garden. Bulalakaw Hardin. Tinagalog namin Mature Garden. Bulalakaw parang, Hardin. ano pa yan, nagkaroon pa ng effort. Nung nag-effort kami, nagkaroon pa kami ng workshop sa ibang probinsya. Sa Baguio. Baguio yung pinakauna. Ay, Tarlac. Di, may isa na parang dito lang. Antipolo yata. Parang gano'n. Tapos nung nagkaroon ng 5v5, the Get Down, event ng legit status. Tama, no? Legit status. Sa GC, na yung kung nasa na yung GC ngayon. Sumali na kami 5v5 doon. Apat nga mente si Brandy na dagdag. Tapos pinangalanan namin ng Bulalakaw Hardin. Sa bahay naman tayo nun, no? Sa inyo naman. Bahay naman namin. Tapos after nun, eto na yung transition pa GSK. Si Brandy biglang hindi pwede. Naghanap kami ng papalit. Tapos nakalaadong kami, di ba? Yun din. Tapos ang nag-recommend naman ngayon ng ipapalit kay Brandy, si Squid. Pero dapat si yun. Dapat si Allen. Oo. Dapat si Allen. Kaso hindi siya malayo. Tsaka may una kaming GC na si Allen ang kasama sa GSK. Paano malayo? Parang may sasalihan na kayo? Fubu. Ay, Fubu. The Hood yun. Malayo masyado kasi nasa Las Piñas si Allen. Tapos kami nasa Laguna na kami. Kasama na kami. Tapos naghanap pa kami ng isa. Kaso, yun nga, malayo para kay Allen. Tapos parang busy ata siya. Si Squid, sobrang tagal. Tsaka si Squid, talagang pinipilit ni Zeke. Kasi 50 niya. 50 niya yun Talaga na. Di ko alam ba't natin si Allen
Or parang kasing kilala na natin si Oo, Allen. kilala. Si Squid kasi nun parang hindi pa natin ganun Si Zik lang ka-close. may kakilala sa Oo, kanya. yun. Kasi alam ko parang yung similarity ba? Basta parang ang ano ni Zik tsaka ni Squid, yung Dito. yung Dito sila 50 parang 50. Graffiti. Oo, doon. So parang may ano na talaga sila, may connection na sila. Yun din. So yun, si Squid na yung pumasok. Sumali yung Fubu. Siyempre, hindi na kami Meteor Garden. Hindi na bulala. Wala Yung siya Fubo na ba 4v4? 5v5. 5v5 Si Zik na siya. yung isa nun. Hindi, si Squid na yung isa nun. Dahil nangyari, di ba, parang F4 kami. Oo. Tapos dumating si Brandy ng 5v5 na sa Get legit. down. Tapos may sinalihan kami ulit na Fubu. Kaso hindi pwede si Brandy. So naging 4 ulit kami. Naghanap kami kapalit. Dapat si Allen. Hindi pwede si Allen. Si Zik, sinabi, si Squid na lang. So G kami guys, Squid. 5 kami. 5 na kayo. Sama-sama kami sa bahay ni Adong. Oo. Tapos parang ilang days ba tayong lumagari sa Ito battle? pa. Ayan, Ito yan. yung makulit, oo. men. Ito na yung Grabe. history ng mga sindikato. Ito na yung history sindikato. Noon sumali kami ng Fubu, sakto lang kami sa budget. Walang ano talaga. Wala kaming masyadong pangkain. Ah. Pamasahe. Ang hirap talaga. Pamasahe Pero pa. gusto na kami bumattle. Ganun talaga. So ginawa namin, pag may nalalaman kami mga events malapit sa Laguna na dun sa Oo, battle. yun din. Pag ginagawa namin, sali tayo 4. Pag nanalo, budget natin. Yun. So ano nangyayari, kinokontsaba namin yung MC. Baka pwede ba naman kami pag-iwaiwalay? Parang ganun. Cancer. Di-reveal ko na, sorry. Parang kami, sinisure namin yung pera kasi pag talo, ang sakit walang ganun di ba? Tapos 4 pa kayo mabiyahe, di ba? So magkano yung range fee nun? Nasa 150. Kaya talagang 152. 50,000, laki na. Malaki na. So, mananalo ka ng 2K or 1K, 1K, or 1.5. ganun. Ganun yung labanan dati. Kaya talagang, patayin talaga. Hindi kailangan natin tumakuha, pre. Ano naman, in a way, undenial din naman talagang, kumbaga, tuloy-tuloy naman talaga yung panalo ko from top 6. Nagkaharap talaga nagkaharap-harap talaga kami sa finals. Nanalo nun, si Squid. Hindi. Di, Zik madalas Si eh. Zik. ba? Oo. Parang si Zik lahat eh. Sabagay. Lahat ng laban natin Zik si nga Zik pala na yun. nanalo eh. Tapos, it's either kung sino na lang makaka-finals. Oo, yun din. Oh, So, yun ganun. yung mga era talaga. Ano, 2015? 16 to 7. mga ganun, 17 era. 17. Oo. So yun, sali kami ng Fubu, tuloy kami sa Fubu. Yung pinaano namin, parang ang saya kasi, baga doon na kami nagsimula makilala sa GSK. Kasi niregister, doon na kami nag-isip ano bang pangalan natin talaga, yung hindi na natin babaguhin. Gumano na si Zik di ba? Parang maging brand na talaga. Maging brand na siya. Hmm. Nakalimutan ko bakit Ghetto Style Kilas eh. Tulungan nyo ako maalala. Hindi, kasi, yun nga, parang Alam ko halos lahat tayo sa streets. Yun. Yung ano talaga. Yun yung pinaka... Yun Tapos din. parang ni Zik Style Kilas. Mm. Baga kasi, parang may Isa-isang kanya-kanya style. kaming style na kinigil talaga. May kanya-kanya din kayong style na nire-represent. Yun Sakto. din. Tapos So, nung yun. pumasok pa si Squid, di ba? Parang may b-boy Isa pa. na. Oo. Sakto talaga. Ayun, doon na buo talaga yung GSK. Ganun yung kwento niya. Hanggang sa tuloy-tuloy na siya. Tapos Oo. Hanggang ngayon. Uling member namin si K. Si K. Oh, Nung oo nga pre-pandemic pala, namin pre-pandemic. ano. Oh, yun ko. Ay, congrats kay K. Yes. Congrats. Sabi Champion. ng house. Ay, Housing. Grabe naman. Isa ka ng tunay na houser. Bigyan ng house yan. Bigyan ng house and lot. Bigyan ng house and lot. So, yung GSK, hindi na siya parang hindi nyo na siya talaga ginawang parang grupo. Yung parang, kunyari, kukuha na kayo ng mga members. Ganun. May plano na ganun. May planong ganun. Wala kayong, may planong ganun. Pero Oo. kanya-kanyang style. Yung kausap natin parang- si manager. Si Adong. Adong. Manager ng Shoutout GSK. kay manager, Jer! Jer. Jer! May plano na ganun. Na parang per style. Gawa ng sarili mong na kunyari locking, tas yan, Etipop, J-Hub, tas yung Isaac Anbu. Parang ganun. Pero under siya ng GSK. GSK. Ganun siya. Parang organization yung Organization. mangyayari. Hindi na Dapat. siya talaga group. Ang kaso, hindi na push. Sobrang busy lahat. Kasi Parang yun nga, bihira na rin din talaga magkita eh. Di tsaka nangyayari naman talaga sa amin nun. May kanya-kanya talagang galaw. Parang, yun, galaw ko sa popping.
galaw niya sa hip-hop niya, galaw sa laki. So parang, talagang nagkakasama kami kapag may mga team battles or may battle lang na open style, gano'n. Or gathering. Ganap lang. Oo. Pero actually, yung tambay, bihira din eh. Oo. At least parang birthday ko. Parang gano'n eh. Madalas kasi pag, kung malimbawa birthday ko dati, talagang GSK. Madalas talaga battles, no? Pero ayun, madalas talaga battles. Kasi talagang dati, yung mga battle dito sa South, puro mga GSK yung mga nagcha-champion, nagpa-finals. Dami kasing events dati sa Cavite, tsaka Las Piñas noon. Parang ano pa nga dati, yung battle scene sa North, parang hindi pa ganun talaga parang, yung hindi ganun ka sobrang laki. Unlike ngayon na, di ba, may liway-way rockers na, ganyan. So parang, dati talaga, yung pag sinabi mong battle, nasa South talaga. Di ba, nandito lahat ng mga events, yung mga judges, kaya yung mga nananalo. Baga, tsaka laging maraming events dito na yung ginagawa lang din ng yung session na nagiging event. Kaya dumami din yung mga talagang freestylers dito sa South. Kumbaga pare yung mga sessions, but biglang magkakaroon ng event dun eh, diba? Kanya-kanyang session spot. Biglaan na lang na Tsaka dati yung pinaka-classic na event yung sa Laguna eh. Yung Coco. Sa Coco. Oo, man. Every Monday. Grabe. Naging isang training ground din yun eh. Talagang Hip-Hop Mondays, no? Hip-Hop Mondays. Yun pa yung panahon na masipag pa yung mga taga-North na bumaba dun eh, no? Tsaka kahit sabi mong Monday, meron pupunta at pupunta talaga. Mapupunan talaga yung top 16 tapos mananalo. Kasi bubuin yung isang linggo eh. Sarap kasi, ang sarap din kasi siguro mag-perform nung time na yun kasi ang dami rin napunta ng Club Coco nun eh. Dami nanonood eh. So parang ikaw, alam mong pag pumunta ka dun, yung pakiramdam, siyempre, yung pakiramdam na ang daming manunood dun. Ang sarap mag-perform, sarap manood din. Yun din, isa pa. So, tsaka grabe naging training ground din. Tsaka sa training ground sa Tsaka din yung nagkaroon din ng Shockwave, di ba? Yun din, sa Las Piñas. Tas kasi dati, yung pinaka-session talaga yung bilog sa ads eh. Doon talaga. Yun din. Bilog Nights. Doon talaga nag-start yung yung mga session na naalala ko pa dati, chichirya, libre. Grabe. yung may mga password pa yan. Bago ka pasok. Yung JSK, pinaka-latest na achievement nyo, yung sa Pubo na kayo-kayo. Parang yun yung parang yun yung naging last ata. Di, mayroon pa tayong Champions Tour ba yun? Ay, Champions Tour pala. May 5 pa kami na nasalihan. Para kasi ang hirap na bumuo ng 5 ngayon eh. Tapos kalaban mo agad GSK. Parang, actually, di ko rin alam kung makakompleto kami kasi Zik nasa ibang bansa. Si Zik. Squid din, busy na rin kasi. Si Brandy, hindi masyadong paparamdam din ngayon. Baka busy sa work din. Pero ngayon, may mga plano kayo? As GSK? As GSK. Or parang, pa rin, parang may focus muna kayo sa kanya-kanyang Hindi, kasi sa GSK naman, parang na siya kusa eh. Kapag lalo na pag nagsama-sama kami kompleto. Wait, eto kasi baka hindi naman sa nakalimutan nila. Pero may pinag-usapan kami na since si Zik nasa ibang bansa. Sabi ko, what if try natin na puntahan si Zik or mag-set tayo ng isang bansa na pupuntahan natin na magkakasama tayong kung kaya din sila Squid. Pero kasi ngayon kasama kung kaya din sila Kay. Baga parang pero magiging honest ako, solid talaga. Kaming 4 talaga kasi kami yung ang tagal na may dadagdag, may maalis, may dadagdagan. Parang ganun yung nangyayari. Pero yun, kumbaga parang balak namin sana may masalihan na team battle. Pero ibang bansa naman. Kasi ilang beses na namin na-try na magkakasama kami sa probinsya na to. Pero di pa namin na-try na magkakasama kami sa ibang bansa. Never pa. Kami 3, Pero yung kasama namin si Zik, wala pa. So parang nung kailan lang nag-live si Zik, mga after na to ng New Year yata eh. Nag-comment ako na, bro, Kap, miss ka na namin, balak sana namin, ganyan. Sabi niya,
punta kayo dito, madali na lang pag andito kayo, gumagano'n siya. So, di ko alam kung considered siya as plan, pero ako gusto kong makita din na what if makapagsali kami ng ibang bansa, ano yung pakiramdam nun? Hindi lang yung battle I mean, ano yung magiging bonding din namin sa ganung lugar na hindi mo alam lahat. Ano ba may mga ano ba ngayon? Events ba na 5v5? 4v? International? Parang wala masyado. Usually wala na. 3v3 madalas. Parang nawala na yung mga 5v5 dati. 4v4 talaga yung mahirap hanapin ngayon kasi wala masyado. Dati meron yung kaso di na nabalik SDK. Yung Team X sumali. Yun. KOD. Yung mabaling KOD. Pero ngayon parang wala na. Na-stop na. Wala kaming alam na 5v5 or 4v4 na yung baga parang sikat or alam mo talaga na event laging may ganun. Team battle. Parang ngayon magugulat ka na lang kung may event na na may team battle na ganun I mean walang trademark sa ngayon na ganun yung battle lagi. Siguro meron pero di pa natin alam kung meron di-discover. Kasi yun, nawala yung mga I mean katulad yun, SDK. Di na siya nasundan di ba? After na Team X. Yun din. Hindi, actually nasundan pala siya. Di ba yung nag-finals pa sila Kuya Prince? Nag-stop na yung franchise. From dun. Sa Hong Kong ata? Sa Hong Kong. Kasi dito sa Philippines parang wala nang nagpo-put up talaga ng gano'n, no? Event? Ng 5v5. Meron last nung hindi. 5v5. Ay, hindi. Yung sa, yung random. Yun ba yun? Yung sa DC. Pero kaso random kasi siya no? Oo, iba pa rin pag talagang team. Yun nga parang na-stop din, no? Sayang. Wala nang, Tingin ko kasalanan nyo kasi pag may nagbuo ng 5, automatic talo na. Uy, hindi Hindi naman lahat ng team battles namin, champion kami. Natalo kami dati nila Dora, di ba? Yung unang 5v5 namin, nakasama si Brandy. Ang nakalaban namin nun, James Wong, John Ray. Reflex. Reflex ba? Hindi. Si Riot. Riot. Dora. Sino isa? Si Swirl ba? Di. Or Kuya Mark. Mark Alice ba? Hindi. Hindi ko alam Hindi ko matandaan. Anong event yun? Get Down. Tapos ang nag-champion nun sila. Sila. Finalist kami. Ilan sumali nun? Parang dami din, no? Parang 20 teams. Mahigit. Doon pa sila Dudut. So, nakalaban namin pre-selection. Dudut, Gabster. Nakakamiss din yung gano'n, no? Ang dami sumasali. Sa totoo lang, yung The Get Down na yun, ang saya nun. Sobra. Ang saya nun team battle na yun. Sumali pa nun sila, Jackstone 5, di ba? Sumali rin sila Casey ba? Ay, meron din dati yung Sila Vince ba? Meron din dati yung sa All-Stars. Yung yung team battle din? Oo. The Grind? Hindi. Mandirigma ata yun. Mandirigma. Style Wars. Ano pa yata yun? Yung may PSD-AA ba? PSD-AI. Oo. Di ba? Hindi, pa yun? Yung bago pa yun. Yung parang, di ba may concert lagi yung All-Stars dati. Ay, oo. Tapos doon ginaganap yung finals. Basta lagi magkakalaban nun. Basta magkakampi nun lagi si Kuya Drew, si Kuya Ralph, si Kuya Christian. Kuya Matt ata. Basta parang mga unschooled yung mga nun. Magkakampi, tama. Naalala ko yun. So, sana mabalik yung 5v5 na yun nga IGC ba? Siguro team battle, no? Pubo ba naman? Pakibalik. Ibalik nyo na. Pubo the hood. Sige na. Kasi parang dati naisip ko yung gano'n, yung 5v5. Okay siya okay siya yung parang tawag dito yung sa mga teams. Kaso kunyari yung mga kilalang grupo ngayon, kumbaga ba parang may representative. Kaso parang siguro parang hindi na namin siya na-push. Pero yun yung parang isa sa mga naisip naming event dati na Tapos meron pa yung parang city by city na 5v5. Uy, so yun. Represent. Parang represent. Talaga naman. So, yun. Pero siguro soon kung pero ang ganda nun. Ganda nun. Isa pa yun. Kasi parang sa Pinas, yung GSK, masasabi mo talaga siyang grupo siya na for battles talaga. Tapos, yung branding nyo kasi, para sa akin, hindi kayo yung, yung,
kusang magsasali na lang. Parang binuo talaga kayo, naka-ready talaga kayo sa 5v5. Unlike sa iba na pag nagka 5v5, uy, buo tayo. Sakalang bubuo. Ganun. Kaya parang, yun nga, nakakatakot din siya. Kumbaga parang, yung ano nyo, yung chemistry nyo kasi, natural na. Tsaka, yung, ang tagal nyo na kasi talagang, tagal nyo nang sobrang magkakasama. Parang lagpas dekada na rin, no? Oo. Simula, anong bang year yung 2015. 15 ba o 16? Magte 10 years na pala kami kung 15 na. Yung mga tropahan na... Tagal na. Yung GSK. I mean yung sumali tayo ng The Hood. hindi. Parang 2016 yata yun. 2016. So, mga nasa... Magda 9 years. 9 years, so... Sa 9 years na yun, ano yung mga... Ano ba, nag-away-away na ba kayo? Ayun yung parang hindi na nga. Baga parang ano naman kami. May mga times na parang nagkakaroon din kami ng misunderstanding. Baka yan, kayo ni Zik. Lagi kayo nagbabangayan. Ang ano lang naman namin, mga simpleng bagay na kunyari. Parang, nilagay mo dyan. Di, wag dyan, alam mo gano'n. Ganun lang. Pero yung literal na away, hindi talaga. Walang sumagi sa isip na magkaroon ng away na ganun. Kasi, brotherhood man parang sa normal yung magkakainisan. Wala kaming parang yung malalim shit na away. Parang talaga normal na yung kaibigan mo na kumbaga wala kang problema sa... Pero wala yung parang nagkatampuan. Gano'n. Wala. As a solid group. nga yung Siyempre, meron pa rin nangyayari na siguro yung ginupitan naman. Yung ginupit? Ay, hindi, trips. Yung mga sa mga trippings na yun, trippings na yun. Okay lang yan pag ganun. Pag trippings, pag pinalagpas mo ng ilang araw yan. Okay Pag na yan, okay. Tsaka hindi, normal naman yun eh. Imposibleng zero yung gano'n natin. Pero yung sasabihin mo talagang away or parang... Yung parang lumalamat talaga. Yung parang kailangan namin mag-usap-usap na, hindi yung gano'n. Walang gano'n. Wala. Yung may parang lamat na mangyayari, wala. Siguro kasi parang hindi kami sobrang... Alam mo yung parang commitment ng iba sa pag sinabing grupo. Para sa akin kasi yung GSK, more on talaga siya. Brotherhood talaga. Samahan lang siya. Hindi siya parang kapatid. grupo na kailangan may sundin ka na. Si Coach Wala. Walang ganun. Kasi siguro na ka na rin na nauna na magkakaibigan kami. Hindi dahil sa parang bubuo kami ng team na parang kami, naging magkaka-team kami. Tayo nagkikita dito eh. Tayo na lang magkakaibigan. Parang ganun. Hindi siya yung parang pipilitin mo na ganun yung nangyayari sa amin. Kaya tama yun. Nauna sa pagkakaibigan talaga. Bago yung nabuo nga yun. Baga hindi kami gumawa ng grupo para sa sayaw. I mean, gumawa kami ng kumbaga kahit walang sayaw, may GSK pa. Yes, parang ganun siya. Walang Nagkataon lang na parang nagkaroon ng event. Tara, sali tayo, liba tayo. Ganun. Oo. Ganun lang talaga. So, hindi, nagkaroon din kayo ng mga kanya-kanyang grupo sa labas. Oo. Kanya-kanya. Si Zik kasi, Krampinoy, dati. Oo. Tapos naging Hoff, tapos si Luigi. Si Seb, nag-A-team dati. A-team, ganun. All-Stars. All-Stars. Royalties dati. Si Zik ba, paano ba natin na-meet isa-isa si Zik? Kasi yung yun, kwento niyo yun. Paano na-meet si Zik? Ako mas nauna kong... Shoutout pala kay Zik Yo, Zik. Miss you. Aussie boy. Miss you, Kap. Aussie boy. Aussie boy. Una kong nakilala si Zik sa event din eh. Sa event ng All-Stars to eh. Yung nandito sila Mufasa, sila Majid, sila Future. Hip Hop for Hope ba yun? Hindi, yung isa pa. Kalimutan ko yung pangalan eh. Basta yan, doon ko una nakita si Zik nun. Tapos, naninigarilyo pa ako nun. Niyaya ko si Zik. Smoking JB. Tol, yosi tayo tol. Smoking JB. Tapos binubog ka ni Zik. Hindi pa mag-close nun eh. Parang doon pa lang kami unang nagkausap eh. Tapos yun, tapos parang tumagal dahil din kay G-Boy. G-Fab. Kumbaga dinala niya dito sa Cavite si Zik nun, tapos nagstay si Zik ng matagal dito. Tapos yun, parang nang nangyari na nun, araw-araw kami magkakasama. Tapos hanggang sa na-build na lang din yung relationship. Tapos dito sa kanila, dito na rin yata no? Sa Cavite.
Sa'yo ko lang din na-meet si yun si din. Zik eh. Dun nga. Ako na-meet ko si Zik dahil kay Ate Jeka, Cram Pinoy. Parang naalala ko sa ano pa kami, Meralco Multipurpose Hall. Pambansang event dati eh. O nga, meron pa kaya ngayon yun? Hindi ko lang sure. Wala na yata. Wala na eh, wala mahirap na nag-event hanapin. dun eh. Hindi. Pero, Classic yun pero no? men, pag dun yung event, laging ang dami, di ba? Alam mo talagang solid. Oo. Pa-event nga ako dun. Try mo kaya, hanapin, no? Parang nostalgic lang dun tayo ulit. Meron pa ata yun. Kasi parang ano nila yun eh. Meralco, tsaka Meralco may-ari nun. Oh. Meralco pa ba? Meralco pa ba? Baka naman. Hindi yun, pero classic yung ano na yun, venue na yun. Sobra. Si Daming Meralco. nangyari dun. The call out, ganun. Tas yun, yung balik tayo yung kay Zik, naman. Kay Zik, nakilala ko siya doon, pero di pa kami sobrang, di ko masasabing dahil sa event na yun. Parang nakilala ko lang siya doon by face. Tsaka, grabe din yung nangyaring Cram Pinoy vs. Hope nun eh. Kaya sobrang naalala ko rin si Zik na, walang kaya itong taong to, lakas. Parang ganun. Nakalimutan ko na ako yung event na nangyari sa South. Nagkaroon ng time na parang sumali si Zik, naghanap siya ng pag-iistayan na matutulugan. So, natulog siya sa bahay. Doon ko siya parang nagsimula na parang makausap ng tao sa tao. Ganun din yung nangyari. Baga, naalala ko pa mahilig siya sa yung Moby, nalagyan mo ng gatas. At ng cookies, lalagyan ng gatas doon, okay na. Pilos pa. Una lang, gatas, lalagyan mo ng sardinas kakainin mo ganun. Milky Boy. So yun, sa ganun ko naging si Zik, nakilala din talaga. Sa battle din. Yun din. Puro lagi nagkakaharap kasi, no? Yun din lagi. Just yung tsaka uso dati yung after ng event. May ganap pa eh. Tambay. May tambay pa, may kwentuhan. Kumbaga, kasi si Zik mahilig siya na tambay muna. Kumbaga si pero di pa alis yun eh. Mahilig magpuyat eh. Tsaka mag-stay pa talaga yan. Hindi siya uuwi. Nag-insist talaga lagi na, tara tambay muna, ganyan. Or saan tayo after? Ganun. So, yan. Ikaw, G. Yun, kay JV ko siya na nakilala kasi lagi mong kasama nga nung mga times na yun. Tas nagkikita tayo. Tas yun, parang alam ko yun yung kasagsagan din yun na laging nagsisession sila sa Imus. Oo. Sa plaza. Sinali niyo pa ako sa Skippy. Tatlo tayo. Nag-3v3. Nag-3v3 pa pala sila. Dasma. Sa Dasma. Actually, mas nauna sila kaysa sa akin. Yun pala, tama. Skippy. So parang si Sebong si Daniel extra. Si Poy. Pero kung si Zik, una kayong tatlo. Nagkaroon kami ng 3v3. Ako Daniel, tsaka si Poy, nakalaban namin sila. Meron pa yun sa YouTube. Sa YouTube pa yung video. Ay, alam ko yun. Ako DJ. Ay, oo. Sa mall. Sa mall. Sa may district. Kay Kuya Robinson. Kay Kuya Xiao. Shit. Diyan sila, Kuya Ral, Kuya Lo. Di ba? Si Kuya Lo, no? Kuya Lo, dyan yun. Si Zik, di ba yung nag-finals din nun? Oo, yun. Sa labas pa kami yun eh, parang car show. Tapos kalaban niya sila sa Car show yun. 8 po, pangalan namin, 8 po. Oo, 8. Si Walking Laking Popping. 8 po. Skippy na pala kayo nun, no? Skippy. Yun na yun. Ay, shit, ito yun. Yun yung naalala ko na, after ng event, may tambay pa yun. Yun din. Ayun yung mga classic dati, may ansisipag pa sa Dasma yun sa District Dasma. Solid na. Dami rin sumali nun, men. Marami. Kasi yung pre-selection, nangyari muna sa loob ng mall. Yung finals, ginawa sa labas. Kasi nga yun may car show. So, gusto nila ng organizer na makita yung mga sasakyan. So, dun ginanap yung finals. May video ba yun? Di ko pa napapanood. Meron sa YouTube. Ang kulit pa na yung jura natin doon. Kasi naalala ko nun. Yun nga yung parang yun yung tawag dito. Nag-DJ ako na 3v3. Guys, alam nyo na. Si IGC, bago naging videographer, DJ yan. DJ Bomba. DJ Bomba. So, ano pa ba? Ano bang mga natin? Di nakwento niya na yung pinaka unforgettable experience niyo no? Yun din. GSK. Unforgettable yun sa Singapore din eh. Oo,
RF Jam natin. Yung pero tatlo kami nun. Tatlo lang kami nun. Kumbaga, ano na. Yun na yung, tatlo lang. Kasi 3v3 yung time na yun sa RF Jam. Yung sumali kaming, RF Jam. 3v3 open styles. So, yun yung masasabi kong unang labas ng GSK. Pero, tatlo pala kami nun. Incomplete kami. So, yun, wala si Zik nung time na yun. Tsaka yun, hindi siya 4v4 eh. Matik kasi yun kung 4v4. Para nangyari kasi 3v3 and ano ba? Para ba natin na-decide tayong tatlo? Para kasi dahil kasi magkakalapit eh. Yun. Kami magkakalapit. Kasi alam ko si Zik, di ba, taga ano talaga siya? Yung North. Caloocan. Caloocan talaga. Kaya medyo Novaliches din sila. malayo-layo din. So, ano pa bang mga ano? Yun, sa ngayon, wala kayong planong yung magdagdag ng members. Parang steady lang talaga yung JSK. Di ko alam kung, in general na Pero, kung ako, tatanungin, hindi siya parang hindi siya parang requirement sa group. Or parang, kailangan talaga. Parang na-feel ko, yung mga times na nagdadagdag kami ng tao, sobrang parang fini-filter muna talaga namin. So, hindi kami para mag-post ng parang auditions or what. Kumbaga parang sa amin siya, tawag nito. Sobrang sacred, parang ganon. Na makakapasok ka dito kung talagang parang bawat isa sa amin na feel ka. Ganon. Okay ka sa amin bilang ikaw as tao, hindi lang as dancer, ganon. Yeah. So, parang kami, hindi talaga siya hindi siya parang yung grupo na recruit tayo. Kumbaga parang tsaka yung representation din. Yung parang image din na nabuo namin nang hindi rin siya nasadya. Yun, sakto na magkakaiba kami ng styles. So parang hinahanap din namin yung passion nung bawat isa sa style. Parang yun yung parang naging brand na rin kasi natin. Yun din. Bawat isa talagang dapat solid sa style din. Kumbaga parang talagang mahal mo talaga yung style na ginagawa mo. Yeah. So di pala pwede sumali sa GSK pag hindi ka solid sa hindi solid na yung magaling ka lang Solid ka na parang ramdam namin yung pagmamahal mo talaga dun sa style. Yun yung Kasi din naman kung titingnan din naman kayo talaga. Baga talagang na-represent nyo rin talaga yung mga style nyo. Kasi syempre hindi lang kunyari si Luigi, ikaw, si JB, si Zik. Di lang kayo hindi lang talaga kayo cramper Di lang kayo locker. Kumbaga locker na nagcha-champion talaga. Tas talagang pinupush nyo talaga yung movement ng style. Magayon din yung maganda sa inyo sa GSK. Kasi yung iba parang yung halos yung iba parang gagawa lang din ng grupo tas parang lang din na parang sige basta may ma-represent tayong ganyan. So parang yun nga yung parang unique sa inyo na tumatak din sa mga tao na pag sinabing GSK baga solid talaga kayo na kahit hanggang ngayon di ba? Parang kasing lifetime yung sa lifetime nga siya. Baga timeless sa yung so parang ang hirap din talaga kung kung kunyari may isasali kayo tapos parang di mo ramdam. Or parang ang bigat niya. Parang GSK pero lang ang bag sa kwentuhan. Parang puro kapulutan. Shot ka naman. Pero yun, ano pa bang yun, solid yung mga kasi talagang ang pinagusto ko talaga din yung sindikato yung yun yung era dati na Yung sindikato na yan tinatawag namin. Yung kumbaga may gumagawa pa ba kaya ngayon? Ng sindikato? Wala sindikato? Kasi sino ba yung mga nanalo ng ano ba yung mga malalaking prize? Ngayon? Sa Kaleidoscope ba may gumawa Parang wala Parang wala. Walang Lori naman Kanya-kanyang style din kasi. Oo nga pala.
May last yata na nangyari sa atin. Matagal na to eh. Parang hinanalo ka ng 20k sa ano. In the Prime Movers. Oo. Sumali. Naging ninong si Seb eh. Uy, Parang ano yun? Tig ano kayo nun? Tig 5k yata. Paano nangyayari yun? Hindi, parang, ano kasi may battle na, involved si Dustin nun, judge din. Si Kuya Lau din. Ayun, tsaka, yun. Basta yung cash prize, malaki. 20k. 1-on-1. Tapos ako nanalo. Kaya nag-usap na kami tatlo. Sige, hindi katuloy na natin dito. Sino makabingwit. Before battle yun. To smoke pa siya. Tatawa pa ako. Kasi si Luigi parang yung last kalabang ko yata. Parang binulong ko siya. Pre, panalo mo na. Atin na to eh. Parang may pagod na ako na parang, iikot mo ba? Para tapos na, pre. Kasi last point na lang eh. Parang gano'n eh. Benta mo na, pre. Kaya tapos natawa ako kasi si Luigi. Inulong niya. Kinasigan lang. Hindi na-effort. Hindi na umall out. Pero kung gano'n, Masunurin. atin na to ha. Huwag mo na pag-uwi. Hindi na umall out. Mag-aati-ati naman na tayo. Baka makakuha pa ng iba. Sige ka, di ba? Baka matalo ka pa, pre. Tatlo lang kayo nun. Tatlo lang kami nun. Hindi ko magkano yun. Naalala ko nun, gagi ang ngatian natin nun. Safe na safe. Parang tigsi 6K kayo eh. 6K. 8K sa akin. Di ba mo, Nick? Sobrang... Pwede na. Pwede na. Pinas pataas yun. Pinas pataas. Grabe yun. Ang saya nun kasi alam mo yung pakiramdam na parang uuwi ka na panalo kay lahat. Home save. Hindi siya parang isa lang yung mag-uuwi. Baga parang, wala yung panahon dati. Naging kabuhayan yung open styles eh. Napag wala, kumbaga sa totoo lang, parang yung pakiramdam din ng open styles. Bukod sa gusto mo makasayaw, siyempre para ng sugal yun ng dancers eh. Susugal ka sa RegP mong 150, 300. Kung magdadoble siya or magiging times 10. Hindi, yun nga eh, naranasan na rin natin yung susugal talaga tayo sa event eh. Pag nanalo, yun na yung pangkain din talaga natin. Live dude. Yun na talaga. Classic yun dati. Pagkakain tayo kapag meron talaga. Ganun eh. Ganun yun sa atin eh. Ang kulit talaga, I mean, hindi mo akalain na pwede pala magiging ganon. Pwede pala magiging ganon sa battle para tayo mga sugarol na, sige pre, taya natin yan. Kasi hindi mo rin masasabi. Minsan, maiisaan ka talaga. Yun din. Sure na natin. Pero para kasi, siguro ganito, yung na-feel ng mga hakot-hakot kings. Parang pag na-feel mo na nasa prime ka, iduduit mo nang iduduit talaga eh. Tsaka at the same time, parang, ano ba masama sa magkakaroon ka ng, di ba, ng pera doon na ganun kalaki. Nang gusto mo lang din sumayaw. At the same time, yun nga, nasa prime ka, edi, do it mo lang. Tsaka yung experience din kasi talaga. Hindi ka rin talaga talo. Experience ulit. Experience is the key. Kumbaga, bonus na lang talaga yung mga panalo-shit na yan eh. Winning. Yun talaga yung parang tingin kong nagda-drive sa amin paulit-ulit na kada sasali kasi hindi naman same eh. May natututunan ka, iba nakakalaban mo. Iba din yung nakakasalamuha, nakakausap, yung magiging kaibigan mo rin, mga ganun. Doon ka magmamature talaga. Baga pag active ka sa battles, ibang community din siya eh. Na magiging familiar ka sa mga tao. Sa parang tao. ang saya pag pupunta ka ng event. Happy na kayo, uy, kamusta ka na? Baga parang tingin ko yung battles dati naging reunion siya. Na nagkikita-kita yung mga dancers ng South tsaka North. Tsaka yung event dati, hihintayin mo ng minsan 2 linggo, 3 linggo, minsan 1 buwan or 2 buwan bago magkaroon ng event dati. Yung pa yung naabutan ko eh. Na sobrang tagal. Sobrang tagal talaga. Yung paghahandaan din, tsaka sobrang nakaka-excite yung mangyayari. Kasi parang ngayon kasi diba ang dami na talaga. Sobrang... Parang pipili ka na lang eh. Dati parang talagang hanapin mo ano yung eh. Tsaka nagkikita-kita talaga, diba? Lagi. Yun yung pinagkaiba siguro sa ngayon. Tsaka yun nga, siguro yung sa styles. Dati talaga parang bihira lang yung style na event eh. Yung one style. Pure dancehall, yung pure na walking, ganun. More on open styles talaga. Open style talaga. Doon nga pambansang ng Pinas yun open style. Kapag sinabi mo yung open style sa Pinas. Ano ba nga dati? All styles eh. Diba? 1v1 all styles. Yung term dati, yun yung
Pero okay pa rin naman yun no? Gamitin yung all styles. Hindi pa ba? Hindi na ba? Hindi, parang specific na in-explain ni Buddha Beats. Ay, Buddha Beats. Wala etibak yun Ito ang buhay. Wala kasi. Ito ang battle. Ito ang battle. Hindi all styles, open styles. Yeah. In-explain ni Dancer. Hindi, okay lang. Okay lang kasi mga taga-etibak naman kayo. Awit sa'yo, bakit si Buddha Beats? Bakit si Buddha Beats ba? Sobrang proud kumitenyo mo ha. Ulo na lang sabihin mo. Ginawang taga-etibak si Buddha Straight. So, I mean, tingin ko, di ba, dahil sa issue din na pag all styles daw, dapat lahat ng style. Alam mo. Open, meaning, kung ano yung style mo, yun yung ilalaban mo. Para open sa lahat ng style. Hindi all styles na lahat ng style. Kailangan included. Yun din, isa pa yun. Kaya parang siyang mas naging open style. Dahil doon. Kasi parang 2019 ba lang ba yun na bago? 2019. Kasi ganun din yung nangyayari. Hindi naman talaga all styles eh. Kung yun yung definition talaga ng all styles ha. Kasi nangyayari dati talagang, kunyari ako, popping ako, top 16 hanggang finals. Popping. Diba? Dati pag yung music cramp ka na. Dapat ganun, Ganun. Sobrang, nalilito ka pa dati yung nagsisimula ka. Feeling ko kasi dati, dun yung mga times na figuring out ka rin kung ano yung style mo talaga. So parang ikaw, pag narinig mo yung music, na yun yung alam mong genre, yun na ibabato mo kasi nakita mo ganun yung binabato nung talagang, kunyari, yung talagang popper, talagang cramp. Ayun nga yung pinagkaiba ngayon na. So, feeling ko magbe-break muna tayo. Break muna. Mga pag-uusapan natin next. Break muna tayo. Si JB kasi. Yes, sir. What's up? Welcome back. Yeah. We're back like it's Magandang never gabi, left. magandang gabi. Ganun pa rin guys, kasama ko pa rin ang GSK Kami pa din. Trio Caviteño. Yes. Ang mga sindikato sa Cavite. Amzim. Siyempre, meron pa tayong mga konting pag-uusapan na lang Follow up. regarding sa inyong journey as GSK. Siyempre, kumbaga alam naman natin na alam naman ng lahat na lagi kayong nagcha-champion individually and yun nga as GSK. So lagi na kayong kinukuha as judge, di ba? So syempre, eto gusto din naming malaman to as parang laging kinukuhang judge sa mga battles lalo dito sa Philippines talaga, yung mga local events natin. Kamusta yung yung mga experience nyo nung siguro yung first time nyo mag-judge? Ano yung parang pakiramdam nun? Naalala nyo pa ba yun? Kasi talagang lagi ko talaga, kung iipunin nga yung poster, dami nyo ng poster Parang walang year na hindi. Hindi nawala kayo sa poster Ganun Ganun ka, ang tawag dito yung in demand yung GSK pagdating sa judging. Kahit nga sa mga probinsya, di ba? Talagang, pag kayo yung judge, kumbaga, talaga napapasali talaga yung mga, mga battlers kasi alam nilang, yun nga, di ba? Credible talaga, tsaka yung experience talaga, yun masasabing, kumbaga meron talaga kayo nun. Yun. Kaya ngayon, alamin natin kung ano yung, syempre, meron kayo niyan, yung mga first time nyo mag-judge. Parang, Sino una? Ikaw, G? Ako na? Napapaano ka na napapagano. Yung mo, yung siguro, eto muna, yung first time nyo mag-judge, yung paano yung experience mo nun? Di ko alam kung ano yung nauna, pero yung pakiramdam ko nun, kabado ako every time na magde-decision na. Parang, tama ba tong ko? Pero, binase ko na lang siya sa kung paano, sino yung mas nararamdaman ko, tsaka kung sino yung mas nasa music talaga. Yun yung first time. Yun yung first time ko.
Ano to? Open style ba Open to? style to. Tapos, alam ko kasama ko sila nun, F4. Basta yung first 2 ko ata, sila yung kasama ko na mag-judge. Hindi ako nag-solo kagad na na judging. Laging kasama yung F4. Tapos, ito yun yung nung finals. Parang announcement na. Yung ba yun? Ang lala! Wait lang, naalala ko bigla. Sumabog bigla eh. Yun pala yung una mo. Ang galing mo pala. Sige. Ayan, si Luigi ng highlights. Diba? Ito, finals. Tapos, ang mag-battle nun, si PJ Boogie. Tsaka si Ki Anthony. Yun. Anthony Bantugan. Si Respect, man. Yan. Tapos, shit, nalilito pa rin ako. Sino nanalo ngayon? Parang di niya Tapos, yata. hindi ko pa rin alam. Bale, yun, usap kami after nung battle nila. Usap. Sino mo? Sino panalo sa'yo? Ganyan, blah, blah, blah. Tapos, ang pagkakaintindi ko talaga, kasi boto ko ata nun, si PJ. Tapos, sabi nila, sige, ikaw na mag-angat. Tapos first time ko yun Ako ikaw pinag-angat. Yan, announcement na. Tapos, okay, yung champion ng in 3, 2, 1. Tapos inangat ko na kamay, si PJ. Tapos, okay naman. Tapos pagkakita ko sa kanila, parang, na ba ako? Uy, pre, mali. Hindi, nag-walkout pa kami nun. Napag-ano kami. Nag-walkout kami. Parang napag-group meeting kami. Pre, mali. Sige yan. Tapos, napag-ano kami tatlo. Saging mali. Napiya worst back. Tapos, in-announce pa ulit yun. Tapos, kasi itsura ni PJ, pag gano'n, parang gulat din siya na ako nanalo talaga ba? Kasi ramdam niya talo din siya eh. Open style kasi, di ba? Open style. Yun. Tapos parang in-announce na lang na, kinorek na lang na. Si Anthony. Parang sa Adam ba to? Hindi. Wala pa. Yung kaila... Yun Man art. Na nag-workshop dun eh. Man art. Man art. Nag-workshop tayo dun, diba? Man art. Yun. Epic talaga yun. Hindi, okay lang yun, G. Kasi talagang part ng Tsaka kabado ako. Kasi first time ko, tas ako kagad magtataas. Pero, bago nangyari yun, nagkasundo kayo talaga. Sabi, okay. Parang, parang akala ko gets ko na sila na, okay, PJ. So ganun lang yung senyasan nyo. Ganun na. Hindi talaga, alam ko hindi talaga usap na parang, yung dinisect yung rounds. Parang kanya-kanya na lang o nagsenyasan lang kayo. Hindi ko rin maalala specific pero parang may basta bumilog kami tapos may sinabi lang yatang pangalan. Pangalan. Pero yun? 3-0 yun kay Anthony si ako lang yung nakaboto kay PJ. Kaming tatlo kay respect kami nun. Yun. So, pinanindigan niya yung decision. Parang feeling ko hindi ko alam kung bakit nagkamali si Luigi. Para kasing ang alam ko, hindi natin bibitawan yun nang hindi mali na yung usap eh. Ang alam ko, napagkasundoan namin, si Kuya Tonay talaga. Hindi ko alam kay Luigi. Or nagkamali lang ng pagtaas talaga. Feeling ko nagkamali lang siya ng pagtaas. Pagtaas lang. First time din kasi ganun. Yun nga, kasi sabi ko nga, nung pa lang, medyo kinakabahan ako din. Kasi in a way ito kasi alam ko nangyari nun. Talagang medyo obvious na talo si PJ. Kasi kahit siya mismo nagulat siya nung nanalo siya Paano yung reaction ni PJ? Talaga mo? Oo. Talaga parang gulat siya na, di ko makalimutan yun, na nagulat siya na, sigurado ba kayo ako? Parang ganun yung expression niya talaga. Sa Korea. Parang coronation na due to technical problem of Luigi. As in talagang, naresolbahan nyo agad? O tumagal pa? Di, inaddress namin. Parang nagkarakbo nyo. Pagkataas ng kami ni Luigi. Di, nag-moment muna tayo. Nagtawanan muna kami. Muna kami na po. Uy, pre. Ba't malibo to? Sakto, hindi pa naman din sila nag-aalisan. So, yun. So, ayun. Okay lang yun, G. Tapos yung mga sumunod ko naman, okay na. Ikaw, Seb. Ako actually, una kong judge ng battle, hindi ko na maalala. Yung pinaka na lang. Siguro yung pakiramdam is, syempre, yung mga una kong judge,
aminado ako na parang yung knowledge ko sa pagja-judge nun. Hindi pa Kumbaga ako, yun, parang kay Luigi, bumabase ako sa kung ano yung naramdaman kong rounds. Yung mas naramdaman ko. Kumbaga parang mas nakita ko sa kanya yung music. Kasi yun lang yung nagigets ko talaga eh. I mean, parang iba pang technicalities ng dance nung ano na yun. Hindi ko pa Pero yun yung una kong judging na kumbaga nakabase lang ako sa sino yung mas nakita ko yung music, yung textures, musicality-wise, gano'n. More on ka. More on pero ano yung feeling mo nun? Parang nakabahan ka ba? Or parang normal lang din? Sa totoo lang, yung una kong judging, hindi sa parang kinakabahan eh. Para akong ayoko ba, pero ang naalala ko is, parang na-excite ako mag-judge nung time na yun kasi masusubukan yung years ko na battle ako. So yung time na yun, parang sabi, ibang 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 platform. So parang, ano kayang pakiramdam? Curious ako eh. So anong feeling? Hindi naman din sa parang, hindi ko alam kung ano yung i-judge ko. Pero parang nung time na yun, since ang dami ko nang napanood na battles at sumasali ako, medyo parang habang as a audience, nagja-judge na rin ako. So parang yung una kong judging, excited ako kasi parang talaga ako performer talaga ako. Excited din ako mag-judge showcase, mga ganung bagay. So sa akin yung siguro, yung judging ko noon, nadagdagan as time goes by na nagka-class din ako, nagtitake ako ng classes ng ganito na, ay may ganito pa pala sa dance. Tsaka yung experience ko na rin siguro na nagpunta ako ng ibang bansa na nakikita ako na mas high level shit. So parang in a way doon ako unti-unti. Pero yun, yung una kong judging talaga, ang naalala ko is, nag-base lang ako sa kung paano yung lumalabas na music sa isang dancer. Sino yung mas nakapagpakita ng music. Yun yung akin. Ikaw? Sa akin yung memorable na lang siguro, kasi di ko na rin maalala yung sa akin. Yung pinaka-memorable, parang, pa lang yun, sobrang nagsisimula pa lang yata ako sa, sa community nun. And, inimbitahan ka agad ako doon sa event ng Wear Your Jeans. Parang hindi siya Wear Your Jeans parang Jeans in a Battle yung ibang pangalan pa. Okay. Tapos, ang kasama ko nun si Aiden, si Adong, si Laxley, ako, tapos nakalimutan ko yung isa. Basta kami yun. Tapos, sumali si 1K, tsaka si Beast. Grabe! Ay, una mo yun? Hindi, memorable niya. Okay. Pero parang, na maalala parang pangalawa, pangatlo yun. Asali kasi kami doon. Parang pangalawa, pangatlo ko yun na hindi ko maalala talaga. Basta yun yung parang naging, ko. Tapos, sabi ko, sumali rin ata sila Ate Luke at Ate Lak nun. Sila finals. Yun. Sabi ko, grabe. Parang, inakalaban nila. Ng top 4 ba? Grabe, parang yung iisip ko ng takting. Parang, sa loob kami nakalaban nila Ate Luke, Ate Lak eh. Top semis naman. PJ tsaka, PJ kalaban. Yun. Judge, nga pala, judge ka doon. Man, yun yung sabi ko, taktingan, ito yung mga kasali. Tapos, parang grabe yung kagad na na-receive ko kagad bilang judge na kinuha maging isang judge doon. Tapos, ganun pala yung lineup. So, parang, nakakaba. As in, nakakaba. Sobrang grabe yung pagiging technical mo dapat mag-isip. Kung paano mag-isip, ano ba talaga yung tinitingnan mo or ano yung kailangan mo tingnan or paano mo naintindihan yung ginagawa talaga nila. Sobrang grabe yun. Yun yung sobrang hindi ko makakalimutan sa akin. Kasi iba yung enerhiya, yung vibe nila 1K at saka ni Beast nung time na yun. Parang ang hirap mag-judge no? Ang hirap. Parang nanonood ka lang tas parang hindi mo nawala ka na doon sa ginagawa mo, sa trabaho mo mismo. Nanonood ka na lang, nag-focus ka na lang sa kanila na ano ba itong nakikita ko? Parang out of this world na alam mo yung grabe. Kaya isa yun sa mga hindi ko makakalimutan talaga. Promise. Eto, may question ako. Di ba, minsan kasi ako, kunyari, as perspective lang to ng audience Or minsan pag nagbibideo ako, minsan pag nanonood ako ng battle,
parang napapatulala na lang ako. Tapos parang, ay gago, tapos na pala yung rounds niya. May mga ganun ako na experience eh. Kapag ba kayo nagja-judge kayo, nangyayari yun. Kunyari parang, hindi na honest lang to ha. Kunyari lang. May kaklaro ako sa tanong mo. May dalawang side ba yan? Parang, ano yan? Parang natapos yung rounds na parang amazed ka or natapos ka rin sa parang hindi yun nga, yun yung ganun. hindi naman ano nangyari, parang may sumagi lang sa isip mo bigla na kunyari may problema ka. Hindi diba parang pero nag-zone out lang. Nangyayari. May bayarin ka pala. Shit. Tapos biglang tapos na yung rounds niya. Parang Gagi, teka, pinaalala ko. judge's decision na. Nangyari sa inyo yan. Ito, ako na sa akin. Nangyari sa akin, judge ako. Puyat. Ay, gag. Nakatulog ako sa pre-selection isang bata. Pag-isang ganun, 3, 2, 1. Pag ganun ko, 7. I mean, di ko sinasadya. Parang, hindi, syempre, tao lang din naman tayo, di ba? Ito, siguro nagkaroon ng times na pre-selection. Tapos, alam mo, sunod-sunod yung mga parang, sorry to say, pero, I mean, sunod-sunod yung mga dancer na parang hindi makabuhay ng dugo. May gano'n. Alam mo, parang hindi nila alam yung ginagawa nila. Parang gano'n. Tapos, ayun, siguro, minsan dagdag na rin yung music. Kung parang yung music din, hindi siya sobrang hype. Parang mga ano lang. Wala, puyat ka, antok ka talaga. Kailangan mo ding, baga, labanan. Wala dagdag siya sa ano mo Pero at least wag naman lahat. Siguro, di naman lahat, pre. Siguro tao lang din naman tayo. Umaga. Kasi minsan talaga may ganun talaga yung parang. Wala, minsan kasi may nabubuk ang date. Tapos parang ako, di mo alam na mapupuyat ka pala before. Tsaka ako parang naisip ko yun na, shit, yung judge din kaya, ganun din. Parang zone out lumagpas. Tapos parang, sige, boto ko na lang to. Ikaw, G, nangyari sa'yo yan. Or wala naman. Sa nag-zone out sa kalagitnaan ng mga rounds. Tapos bumabalik naman sa huli. Kaya nakikita ko pa rin naman yung rounds nila. Pero minsan pag sobrang ganda ng music. Oo. Then feeling ko na parang papasayaw ka din. Sa bagay, feeling ko kasalanan din nila yun. Kung medyo plain talaga, mawawala ka talaga sa kasi pag yung battle kapag talaga, kasi yung battle talaga na yung talagang performance ka talaga. Totoo ka talaga. Kahit kahit yung Meralco mo puputulan ka na bukas, parang nanonood ka pa rin ganun Hindi naman tayo kupal boss na hindi natin papanoorin. Kumbaga parang may mga times lang talaga. Na ganun. Ikaw, Jabe, nangyari sa'yo? Parehas kami nung kay Seb. Nakatulog din ako isang beses sa Laguna. Nag-judge ako sa Laguna. Kasama ko nun si Laxley tsaka si Kuya Childen. Ano to, pre? Grabe. Ano to, pre-selection din? Battle na. Battle na? Gogi. Wala na pala to. Alam mo yung parang mag-battle na, di mo na panood. Gano'n ka na lang talaga Ang nangyari kasi dito, ang nangyari kasi dito, galing akong, basta umalis ako nun, napuyat talaga ako as in. Sobrang puyat, pagod. Tapos, hindi ako nakakuha ng maayos na pahinga kasi ang dami ko rin inasikaso sa bahay. Tapos, yung biyahe ko nun, literal na biyahe talaga from Cavite. Tapos, yung bayan-bayan pa yung dinaanan, pagod. Rush hour. Tapos, umulan pa. Tapos, grabe, ang dami nangyari ng senaryo yun. Tapos yun din, ganun din, senaryo na yun. Nakatulog ako sa isang battle na hindi ko na maalala kung kaninong battle yun. Pero 3, 2, 1, tinapig ako ni Laxley. Tol, nag-iisip ka pa rin ba? Parang ganun yun. Judging na tol. Tapos gumanon ako na, para akong nalimpungatan. Tapos ganun na lang din ako, turo na lang din ako. Kasi silang dalawa doon na nakaturo, so tumuro na lang din ako. Sabi ko, sorry ako ng sorry nung Kuya Chit tsaka kay Laxley nun. Pati doon sa nag-battle nung time na yun. Grabe yun, basta yun. Sorry doon. Pero yun naman, guys. Kumbaga, parang usapan to ng mga fail judging natin. Kaya nga. Hindi kasi, una maling tawag. Ngayon naman nakatulugan yung pre-selection. Feeling ko naman kahit naman yung pinakamagaling na nagja-judge sa feeling ko tao lang tayo. Tao lang tayo, guys. Kaya
galingan nyo talaga. Huwag nyo naman paabutin na tutulugan kayo ng ano. Kasi kung talagang, yun nga, kung magaling talaga kayo, kahit puyat na puyat yan, yung ano yan, yung mga mata yan. Pero yun nga, yung mga classic talaga. Moments. Pero pero yun nga. Nasaya alalahanin na parang nangyari pala yun. Pero pre, paano rin naman kumbaga natutunan din natin sa trabaho natin ngayon na alam na natin yung dapat gawin talaga. Oo naman. Mga kailangang improve na bawal hindi talaga. Pag puyat or pag hindi ka puyat, kailangan dapat may nagising ka talaga. Sa tingin ko naman, depende pa rin kasi sa lifestyle na kung ano yung lifestyle mo ngayon. Kasi minsan di mo naman kontrolado yan. Kung halimbawa may mga bagay ka na pinagkakapuyatan talaga. Kumbaga, ikaw alam mo naman na kaya mong gawin to. Siyempre, kukunin mo pa rin siya, gagawin mo pa rin siya. Kumbaga, depende na lang talaga sa kung ano yung lifestyle din na meron ka. Makaka-apekto rin talaga siya. Sige. Eto, may isa din akong question. Regarding naman to sa pagpili ng ano ba yung feeling na kunyari, yung nagba-battle is parang sabihin natin OG nyo or parang mentor nyo or pero parang hindi niya nakuha yung battle na yun. Parang ano ba siya? Naranasan nyo na ba yun? Tapos parang ano yung parang naging feeling nyo dun? Or kung hindi naman, parang meron ba kayong parang may ganong experience kayo na parang nahirapan talaga kayo? Ano to? Para pagkilala mo yung or mga parang, battle, tapos kailangan mo silang i-judge. Ganun. Sige. Tataas pa na kamay, no? Sige. Sa akin parang tingin ko, isang example ko, halimbawa, pag-judge ako, tapos sumasali si PJ, since siya yung mentor ko, di ba? Parang kilala ko yung sayo niya. May dalawang sides kasi. Pag kilala mo yung dancer, it's either alam mo pag wala siya at best niya. At alam mo kapag nasa best siya. Nasa peak. So baga parang alam mong, since alam mo na yung sayo niya, hindi naman yung alam na alam. Parang may familiarity ka na. Naiintindihan mo kung ano yung sinasabi niya. Kung ano yung gusto niyang i-express sa music. Yung, kung ano yung technicality din niya na parang mahirap yung ginawa niya pero para sa iba yung nakikita nila parang baka madali lang. Pero since kilala mo yung tao at tinatry mo kung ano yung mga parang theory niya or pag ikaw mismo nagtry, ang hirap. Doon mo magigets. So parang nasabi ko natin, na-share ko to sa ibang tao na na may factor talaga kapag halimbawa kunyari, ako, battler ako. Kasabay ko pumunta sa event yung isang tao na judge din. Or vice versa. May mangyayari talaga na parang since kasabay ko siya or magkausap kami sa biyahe, maapektuhan yung parang alam mo yung, eto, tingin ko, ang laking factor talaga ng usap din. Kung paano mo naiintindihan yung dance ng isang tao. Hindi to in general Parang kasing, since kilala mo yung tao, yun nga, tulad na sinabi ko kanina, makikita mo siya at best, tsaka yung hindi niya feel na round. Baga kilala mo siya sa ganung aspect. Pero, yun nga, yun yung maganda doon, kasi, in a way, mas, depende na lang sa'yo, pero para sa akin, parang, mas mabibigay ko yung honest na feedback ko, kasi, alam ko pag hindi niya talaga rounds yun. Or parang talo ka talaga, ito i-explain. As long as kaya mo naman i-explain Ang maganda nga lang talaga doon is, yun nga, kilala mo. So, talagang ma-justify mo ng mas yung judging mo. Yun yung sa akin. Unlike kapag hindi mo kilala, kasi pwedeng, yung mga nakikita mo, bago sa'yo. So, parang iba rin yung pagtanggap mo dun sa nakikita mo. Pero yun, baga, yun yung sa judging yun yung laro din na baga, may kanya-kanya kayong preference. So, naglalaro siya sa kung ano talaga yung knowledge na bit-bit mo dun sa battle. Yun yung magiging parang basehan mo. Niya. Pero para sa akin, nakaka-apekto talaga yun kapag kilala mo yung battler. Lalo na pag mentor or fam, di ba? Lalo ikaw, di ba? Epekto talaga, may siya, hindi ko pwedeng i-deny na. Parang minsan pag ganun, ayoko na lang mag-judge. Lalo na, alam ba, magkakilala, kilala mo pareho yung maglalaban. Yun din. Parang mas mahirap yun, unlike kung hindi mo sila kilala. Kasi alam mo yung nila Pero sa akin naman, nila. kumbaga sa J-Hub din lagi ko silang kasama, nagtitraining. So, lagi sila sumasali. Alam ko rin kung paano silang sumayaw. So,
Lagi kong ina-explain sa kanila yon. Kapag nasa battle kayo na ako yung judge, hindi dahil magka-fam tayo ako yung big homie nyo, uubran na yan. Kasi kung ano yung ginagawa nyo sa training, pero same pa rin yan ng ginagawa mo sa mismong battle na, ano yung wino-work mo? Ano yung bago sa'yo? Ano yung typical na iba sa ginagawa mo sa battle mo or sa rounds mo? Kasi, yun na nga eh. Pag madalas mong kasama or madalas mong napapanood sa mayo, ano ba yung bago or ano ba yung pwede mong makita pa na different nung ginawa niya before or nung last time na rounds niya. Yung mga ganun. So, pwedeng mag-work pero hindi all the time nag-work yung ganung bagay. So, sa akin ganun lagi. Pinagsasabihan ko din lagi yung fam kapag try nyo akong i-impress sa anong ginagawa nyong hindi ko pa nakikita. Ayun. Sa akin, dagdag ko na lang. Halos same lang din sa kanila. Minsan, pagkakilala mo, mas critical ka pa mag-judge. Actually, yun din. Sa rounds nila, parang, talagang mo na parang. Oo. Kasi, for sure, pag hindi mo kilala, tas ang ganda ng ginagawa niya, fresh talaga sa mata mo yung ginagawa niya lahat. Kasi, bago to, bago yung ano. So, parang, kailangan yung kakilala mo, yung or mentor mo or tropa mo, kailangan lagi niyang hinihigatan yung alam mo na best rounds niya. Kumbaga, nakita mo siya last time, ganito yung rounds niya, as in, malakas siya. Dapat mas mataas pa yung rounds niya doon. Or, kumbaga, consistent yung rounds niya na hindi siya lumalaylay. Pag lumaylay ka, kahit konti lang. Pag lumaylay ka, kahit konti lang, matik. Pwede. Ang laki kagad ng pinupuntos mo. Hindi mo pa kakilala. So, yun, parang mas critical pag kakilala mo or alam mo yun, tama nga, yung kung alam mo yung sayaw nila. Yeah. Kaya siguro malaking factor na parang kung magiging judge ka, kailangan you have to show up talaga. I mean, andun ka sa community. Active ka. Kilala mo yung mga tao, alam mo yung parang nangyayaring growth ng bawat isa. Kasi kung wala ka, di ba, parang, parang paano mo din i-judge yung mga tao sa kung ano yung knowledge mo sa kanila. Yeah. Di ba? Hindi mo rin mag-guide ng ng maayos yung ano ba yung hinahanap. Yun yung parang tingin ko dun na yung sinasabi ng paulit-ulit ni Mami na you need to show up talaga. Yeah. Kung gusto mo maupo dyan, kailangan present ka talaga sa halos. Isang question talaga na laging na parang kumbaga pag nag-judge si ganito, I mean, kailan lang naman natin nakita yun. Parang alam mo yung gano'n. Hindi naman siya mo, pero di ba, I mean, kailangan mo talagang maging consistent sa Yung katulad din yan sa international. Yung mga ibang tao talaga ang sipag lang din nila sumali sa ibang bansa. Oo, judge si ganito, judge si ganyan. May nangyari na ba sa inyo na parang nagtampo yung hindi nyo na binoto? Oo! Ang dami! Talagang di kayo pinansin after nung event. Wala naman. Sa'yo? Akin parang... Pero wag na nating i-name. Hindi na. Pero nangyayari yun. Nangyayari yun, men. Kasi parang kumbaga may mga tao na ramdam nila kuha nila yung rounds. Pero syempre, iba yung mo. Baga, iba yung pakiramdam nila. Iba yung nakita mo. Iba rin yung nakita ng audience. Pero kayo, kunyari, ginudge kayo, tapos alam nyo sa inyo, tatampo din kayo or depende kung paano. Kapag sayo talaga. Ako, men, sa akin, siguro depende na lang sa tao kung paano nyo tinitingnan yung battle. Kasi ako sa akin, yung battle, hindi siya, siya sa akin, sacred din siya or mabigat. Pero hindi ko siya tinitake as yun yung basehan ng dance ko. So, manalo-matalo, may mga feeling ako na parang kuha ko yun . Pero hindi para magtampo sa judge. Hindi talaga. Baga parang yung nangyari lang na judging, kung hindi mo tanggap, parang sa akin, alam ko lang na panalo ako. Pero that's it. Hindi ko na para palakihin ko na. May judge, walang kwenta. Mga ganon. Tama. Kasi kumbaga, sumali ako at alam ko sila yung judge. Yun pa lang. Yun nga yun. Ba't ka sasali? Oo, diba? Diba? Tapos magre-reklamo ka na Pero sana, na matigil na yung gano'n. Yung tampo-tampo na. Kasi magtampo. Pero para sa akin lang tama yun. Yung wag ka sumali pag Oo naman. Di mo naman pala ni-judge eh. Tsaka usapin nyo, di ba? I mean, tanongin mo, bakit kayo natalo? Di ko hindi mo tanggap. Wala na magagawa doon, di ba? As long as na-explain naman. Sa naman. inyo, G, may nangyari ba na?
May mga times na inaano ko talaga na parang iniisip ko talaga kung paano ako natalo. Then, pag napapanood ko na yung footage, napapanood ko na yung sarili ko, ayun, nai-gets ko na okay. Gets mo na. Kumbaga, i-judge mo rin talaga yung sarili mo. Kasi, minsan, after battle, nasa high ka pa nung dance eh. Kaya parang, tiwala ka sa sarili mo na, pick ko to, mataas ako dito, parang sa akin to. Kasi, syempre, parang, sa battle naman, di naman parang, sa kanya palagi. Parang, gusto mo rin talagang i-claim na, akin to. Yun, kumbaga, pero pag napanood mo talaga, ginudge mo siya na mabuti, yung perspective nung judge, may kita mo rin talaga na, kaya ka natalo kasi ganito. So, kailangan mo pa mag-improve. Then, move on. Kumbaga, pag masyado kang nagbabad dun sa pakiramdam na tampo, parang dun ka talaga natalo. Feeling ko pag nagtampo ka, mas double talo ka na. Totoo yun. Talo ka na nga eh. Talo ko pa yun. Kawawa. naman. Yun. Ano ba tanong ko? Ayun. Anong mas prepare nyo? Point system o majority wins? Isa-isa. Tapos pwede ba explain? Or hindi na? Preference lang din naman natin yun. Sa kung ano yung mas prefer nyo. Kanyari, kadalasan, 3 naman lagi yung judge, di ba? Anong mas prepare nyo? Sino una? JB. Recitation pa ba ito? Si Professor. Go. Sa akin kung majority or point Explain system. muna natin, guys, yung majority wins at yung point system is... Majority. Recitation. 3, 2, 1. Kapag ka ganyan, guys, tie siya. Isang round pa. Majority yun. Pero pag point system, yung boto ni JB, gano'n, panalo na agad to. So, wala nang mangyayaring tie. Ang magmamatter na lang is yung boto ni JB. Yes. So, yun, tatanungin natin sila kung ano ang mas prepare nila, kung point system ba o majority wins. Sino ang unang sasagot? Ako, sa akin personally, 50-50 ako sa dalawa. Kasi pwedeng maging point system or majority. Sa akin, una naman, ang nakikita ko sa point system, decision na talaga. Decision na talaga yun. Kumbaga, ito yung masabi nating hindi mo na controlled yung judge or judges nun. Kasi, isang boto lang, talo ka na. So, nasa yun na yun. Kumbaga, choice mo na rin yun sa sarili mo bilang dancer or battler. Ano yung kailangan mong ipakita or i-show dun sa rounds mo na pwedeng magustuhan ng isa sa mga judges. So, kumare ito, 2 tayo, ako yung bumoto. So, pwedeng, dahil may nagustuhan ako sa kanya, so yun na yun. Which is, mas trip ko yung ginagawa niya. Mas gusto ko yung rounds na ginagawa niya yun. Kaya sa kanya ako bumoto. Pwede siyang ganun na yung understanding natin kung paano na lang din natin siya i-explain after nung rounds. Kapag ano ba yung sa 2 judges, ba't sila nag-tie pa? So, alam mo yun, yung parang may kanya-kanyang dahilan or perspective pa rin. Kahit sabihin mong isa lang yung bumoto sa'yo, tapos 2 nag-tie. So, ibig sabihin nun, yung natalo mo is parang kulang or parang sayang. Pwede pang tie yun Pwede pang isang round yun Pwedeng ganun. Pero, kung point system lang naman din is boto. Yun na yun. Understanding na lang yun, men. Kumbaga, nasa battler na yun kung tatanggapin nila o hindi. Gets nyo? Parang, hindi na siya para questionin na parang, isang boto lang naman yan Parang, as a judge ba, parang pag kunyari, sinabi na agad sa inyo na bago pa lang yung battle, point system tayo kumbaga hindi ba siya parang risky na dapat hindi ako mag-OT? Kasi pag nag-OT ako, parang automatic na yun na talo na agad sa akin. Kasi alam nyo nang may may bobotong isang judge. Kasi yung percentage ng pag-overtime sa point system event, mababa Mababa. Hindi, isa pa yun. So, ikaw, kunyari, ito na lang. Kung, kunyari, pagdidesisyonin ka sa isang battle, ano ang, mo, prepare mo? Preferred mo.
Kunyari, walang control yung organizer. Ganyan. Ito, kumbaga, kung ayaw mo ng drama, majority. Pero kumbaga, yun nga may chance pa eh. Pero, kung sa akin naman, point system. Ang pipiliin. Mas okay. Kasi yun na yung decision eh. Parang, bakit mo pa hihintayin sa sarili mo or titingnan yung decision lagi kung yung ginawa mo naman ba is enough sa rounds mo na yun. So, yun nga eh, kumbaga sa kasi lang, parang sa akin. Kasi ang kagandahan sa point system, pag nag-OT yun talaga yung OT talaga. Yung deserve talaga. Hindi. Or parang ganito. Ganun. Yun talaga deserve yung talaga. deserve na OT. Deserve talaga. Kaya maganda rin talaga yung point system, di ba? Point system talaga. Yun. So, tsaka, yun din, kumbaga dapat alam mo na rin yan eh. Yung sasali ka pa lang sa pre-selection pa lang dapat alam mo na yung gagawin mo. Hanggang sa makapasok ka, hanggang sa makuha mo. Kasi yun nga eh, may isang kan chance. Kung sa semis, 2 chance. So, nasa iyo pa rin bilang battler and dancer, dapat alam mo na yung game mo. Yun na yun. Kaya sa akin, point system. Okay. Ikaw, Zeb? Sa akin siguro ito eh. Iibahin ko yun. Sa akin nakadepende sa organizers eh. Kasi ito, kung nagmamadali kayo, point system natin. Mahiwasan natin yung mga ties. Pero kung okay naman, okay kayo sa oras, gawin natin yung majority. Pero ito yung gusto kong majority. Or parang judging na ginagawa. Ito yung prefer ko ngayon Kunyari, boto kami, bumoto yung 2. Ito lang yung magiging tie. Kunyari, ayan. May 2 ganyan, may isang gumanito. Mangyayari, sa tiebreaker round, dapat ang boboto na lang yung nag-tie. Yung isa lang. Para hindi mawawalang bisa yung boto ng 2. Boto ng 2. Nangyari yan sa walking. Mas maganda siya. Actually, ang ganda nga nun kasi parang na-pressure ka tuloy. Ikaw OT ka ng OT. Ikaw mag-judge na. Tumis sa totoo lang I mean, Parang ganun, no? As a judge, kung ang judge mo lagi nag-OT, wag mo kunin yan. Sorry to say. Pero, I mean, kaya ka kinuha eh. Kasi alam mo yung job. So parang, kung lagi ka undecided, diba, bakit ka bakit ka nakaupo dyan? Yeah. So, kailangan yung judge mo is, mabilis siya makakuha kung ano yung panalo sa kanya. Firm. Tsaka, dapat, kumbaga, sigurado ka dun sa Actually, pero na lang talaga pag talagang sorry Sige. Hindi. Sorry pero I mean, di ko na sinasabi ako yung perfect judge ako, magaling talaga. Hindi. I mean ako parang pag grabe yung laban. Pero ang sarap sa pakiramdam pag alam mo yung kung sino iboboto mo. Yeah. So totoo na parang 3-2. So minsan di pa sinasabi mo, gaganon ka na eh. Kasi alam mo yung ang sarap ng pakiramdam na alam mo ko yung sino yung panalo agad sa'yo. Kasi yun nga, kay PJ ko na lang din na wala naman talagang posibleng may magtatay palagi dyan. Kasi laging may mas. Oo naman. Diba? I mean, posible na parang same sila sobrang same sila ng Baga laging may So parang para sa akin, kung sa judging, tulad nung iko-connect nga sa sinasabi mo, yung marami masyado tayo. Ibig sabihin may may something dun na dapat less tayo sa mga judging natin dyan. Mag-decide kayo. Sino panalo sa inyo? Baka pag nagkaroon na ng mga event dyan, wala na magtayo. Dahil sa akin. Baka mamaya baka pagwalan nyo na magtay. Hindi, pero kasi yari ka, bibidyoan ka namin pag nagtay ka. Pero kasi diba, I mean, gets mo yung sinabi ko na may point naman siya. Kung lagi gantay, diba, parang alam mo ba talaga yung yung job na kinuha or yun yung responsibility na Pero maganda yung sa walking talaga. Kasi ganda nun. Kasi kumbaga syempre ikaw yung nagtay ikaw magpakahirap diyan sa lalo pa pag nag-out. Gusto pa na isa ikaw mag-decide. Lalo pa pag nag-tie pa, sabay pa, 'di ba? Sabay sila.
parang ang hirap lalo nun. Nahirapan ka na nga. Mahirapan ka pa. Actually, mas mahirap yung pag nagsasabay sila na parang, Paano yung isang sayo nga lang na solo, ang hirap i-process minsan eh. Kasi ito, sa totoo lang, real talk din sa pagja-judge. Sa totoo lang, yung 3-2-1 na oras na binibigay sa judge para mag-decide. Di ba, para inamnamin mo yung 1-minute round ng bawat dancer. Tapos minsan 3 rounds pa. Ano parang, unless kung talagang may isang undeniable na 3-0 yung rounds. Pero kung dikit, yun yung mga sakit talaga. So, dapat 10-9-8. Ha? 10-9. Kung siguro kung feel lang MC na ang hirap nung nangyaring battle. Pwede. Pero parang, kita natin sino panalo. Judge na agad. Decision na agad. Pero yun siguro yung parang ang hirap, mahirap sa part ng judging na yung binibigay na oras para mag-judge. Is talagang maikli yun para i-process mo. Kasi, ang bilis na nangyari. 1 minuto lang yun. Eh. Pero alam mo yun, marami pa rin nangyari. Sa 1 minuto na hindi mo dapat pinapalagpas. Pero, ayun. Dami kong pero ayun. So, ano ang iyong napili? Yun nga, sa akin, yung pag nag-tie kayo, yan. yung nag-tie, yun yung next. Yun na lang yung boboto. Ay, anong tawag doon, no? Ay, point system. Ay, hindi. Ano kayang tawag sa ganun? Tanong natin kay Christian. Pwede rin, parang majority siya. Majority. Kasi pwede mangyari yan, nakaboto to dito. Tapos itong dalawa nag-tie. Sa next round, bawal na sila mag-tie ulit yung dalawa. Boboto na sila. So ito may 1 point na. So mangyari, kailangan yung kabila, ang makuha niyang boto, 2 points. Parang ganun. So parang, piliin mo yung majority sa'yo. Parang mas okay sa'yo. Pero kung, actually, both kung dun lang, sa dalawa lang muna. Wala yung sa walking. Okay, sige. Di pa kasi yun yung prefer ko eh. Pag nag-tie, kung sino nag-tie, yun lang yung boboto. Pero kung sa dalawa, siguro sa akin pipiliin ko rin yung point system talaga. Kasi, sala talaga. Oo eh. At saka yun sa nangyayari na battle, kailangan talaga mag-decide ng judges. Kasi, energy din ng dancers. Kumbaga may mga battle pa yan eh. So parang halimbawa kung talagang kita mo na kung sinong panalo, ibigay mo na. Ibibigay mo na. Ikaw, G. Akin, point system talaga. Point system parang, talaga. nakuha ko kay Zik yung idea na parang, kailangan sigurado ka sa Boto mo. Kumbaga, kung magtanong man sa'yo yan, or yung natalo, ba't siya yung binoto, alam mo may sasagot. Yun, kasi every time na nagja-judge ako, tapos habang nag-aano sila, pinupuntusan ko na kagad. Minsan nagbibilang pa ako pag alam kong inulit niya, nagbibilang ako, uy, ulit na yun. Parang yun, pinupuntusan ko na kagad siya habang nagja-judge na parang, ito, okay, punto sa akin tong pumasok siya sa music, tapos nag-difficulty siya, tapos nag-levels. Kumbaga, pati yung spacing niya, ganun. Yun, so parang sa akin talaga, mas pabor ako sa point system. Kasi nga, kumbaga, dalawang tie. Deserve na nung naturo yung yung panalo. Kasi nga, may isa siyang paniwala na judge na, okay, ang ganda nung ginawa niya. Tapos may nag-tie na dalawa. Sa kanya pa rin yun. Kasi nga, deserve niya yung panalo kasi nakuha niya yung kahit isang judge lang. Yung isang puntos na yun. Tsaka kasalanan din ng dalawang judge. OT kayo. Oo eh, OT pa kayo eh. Ang sipag nyo mag-OT, walang bayad yung OT nyo. Ano lang talaga siya, masakit lang siya minsan tanggapin. Kasi nakasanayan. Kasi nakaisak eh. Pero sa akin naman as nag-organize hindi naman sa pagdating naman sa akin, dalawa. Kapag yung event is style, gusto ko point system. Style-based point system. Kasi, lahat ng judge doon is popper. So, wala ka ng ibang, doon, i-stressin doon. Kasi parang, alam nila na, alam mo na yun eh, style na yung gina-judge mo eh. So, pag nag-OT ka, alam mo na yun, na ganun. Pero, pag open style, ito kasi minsan hindi niya naiintindihan yung ginagawa mo eh. Gets. So, may tendency na, teka lang, isa pa ako. So, doon nagmamatter yung majority wins. Ang problema lang doon, kung hanggang kailan kayo mag-OT. Di ba? Kasi,
mahirap nga din naman yun. Mapapagod yun. Papagod min eh. Diba? May gusto natin sumayo, pero gusto nating kami maka-advance. Pero yun nga, yun yung sa sa ano ko naman, sa tingin ko. Kasi, yun nga eh, kumbaga pag open style kasi, minsan kinukuha, di ba? Pag tatlong judge, tatlong magkakaibang ano yun eh. Paano kung yung judge, Walker, Cramper, tapos Popper, tapos yung nagra-rounds Danzol, na nagda-dance. Parang hirap nun. So, siguro doon nagmamatter yung respeto na, hindi isa pa talaga. Pero pag yun nga, pag style-based siya, ang hirap nung majority ka pa. Majority. Minsan nga, di ba, pag style-based, isa lang talaga judge, di ba? Totoo. Dagdag ko lang. Ganun din yan, no? Dagdag ko lang sa ties. Kumbaga, para sa akin, parang, pag nagtatay ako, it's either sobrang ganda nung battle, or kulang. Hindi sila pumupuntos dun. Parehas. Parehas walay. Yun din yun, no? Totoo. Pero, pag mayroon naman lumalamang, bigay mo na. Kasi yun na yun. Yun na talaga. Deserve niya yun. Ano ko lang wala namang mali mag-tie. Pero wag yung laging inuugali mo na mag-tie. Para kasi April Boy niyan eh. Hindi ko kayang tanggapin. Dahil na lang naman yan. Kanya-kanyang opinion lang naman yan. So, eto na. Siguro, last question na to. Or last 2 question na lang. Mga worst experience nyo sa pagja-judge, meron ba? Worst? Worst. Kung may naalala kayo. Teka. Siguro yung pero wag kung kung di na kailangan banggitin, wag na siguro yung biglang abir yung PM. Akin tuyo yung ulam. Tuyo. Pero wag na natin banggitin. Yung mga lang, classic moments lang. Yung biglang thank you bro. Hindi sinabi sa'yo na pero parang in-update. Hindi, joke lang. Hindi naman sa worst judging. Meron ba? Hindi naman kahit sa TF, kahit yung kunyari, biglang nabutas yung upuan. Hindi, actually pa. Siguro hindi. Masabi ko na yung nakatulog. Yung mga ganong, kasi syempre, pa rin yun eh. Yun pa rin yung worst responsibility pa rin yun. Hindi pwedeng lagi kang may ganong pangyayari. As much as possible, dapat walang ganon. That perfect din talaga. Ikaw, Jay, merong abang Akin, yun na yun eh. First judge. Ay, nagkamali. Yun na yun. Yun na rin yung sa akin. Yung nakatulog din talaga ako. Ano naman yung pinakamasayang nag-judge kayo? Memorable na battle na ginudge nyo? Dami. Hindi, yung parang pinaka tumatak lang. Wala, mahirap talaga. Tingin nyo lang na meron. Sobrang dami kasi parang ako hindi ko na maalala. Kung ano yung parang pinakamaganda. Siguro sa akin ko yung ang saya nung conspiracy. Yung last. Ay, oo. Yung may nangyari din RJ versus Allen na nabaliw kami lahat. Kasi ang masaya dun sa yun pala, speaking of judging din pala, maganda din pala yun, yung ginawa ni Adong. Kasi diba parang, nung kanina yung kinikwento mo kanina, sabi mo, ako kasi dati nakikinig lang, tinitingnan ko lang sa music eh. So parang ilalagay ka. Doon music. Diba parang ang ganda din nun, ganda din. Kaso, hindi pala nagkaroon ng last year, no? Hindi nagkaroon ng conspiracy. Pero maganda din yun. Classic yung judging yun. Para siyang i-judge ka per ano ba tawag sa mga yung musicality, performance. Criteria. Per criteria siya. Puntos. So, walang mga OT-OT doon na nangyayari. Yun talaga. Walang OT. Kailangan talaga bumoto. Kaya para kahit yung judging, talaga yung mga tao totok eh. Doon ko din na yung kailangan overall ka eh. Kasi pag di ka overall doon. As battler As battler. Kasi para kung judge ka sa kasi isang kung puro ka lang musicality, wala. Doon ka lang mataas. Isa lang mapupunto sa wala kang skills, bugs. Ang galing din nun. Doon malinaw eh. Kasi parang yung sabi nga ni Adong, less question ka na pag alam mong natalo ka kasi nakita mo yung kulang mo. Parang hindi ka nalalapit mo, kuya, ano kulang mo? Kunyari, sisignal lupitan mo, ang kulang ko? Sa music wala ka. Siya nga sa musicality, di ba? Parang gano'n. So yun, classic yun Shoutout sa Dong. Yeah, sana magkaroon ng ganun. This year. Sana. Ganda nun.
Speaking of, ano yun eh, kung titingnan talaga din natin yung lawak natin sa paggawa ng mga events. Kakaibang events. So, classic din yun, maganda yun. So, ayun na lang, ito na lang, final question. Kumbaga kayo, ano ba yung message nyo na lang sa mga up and coming? Kasi alam naman natin ngayon na marami na din talagang biglang nagja-judge na syempre, di rin naman natin masasabi na kumbaga kung credible din naman na talaga sila. So, ano yung message nyo sa kanila as parang kukuha ng mga ganun, judging? So, una ka na, Zeb. Number 1. Ito lang sabihin ko, show up. Magpakita kayo sa, kung sa kayo magja-judge, ayun, I mean, puntahan nyo yung bagay na parang, kung gusto nyo mag-judge, pero kasi yung judging, hindi siya parang, para sa akin na parang hindi siya path na kailangan yun yung target mo. Para siyang ibibigay siya ng community sa'yo eh. I mean, unless kung parang may mga tropa ka na parang, yun nga, since ngayon, ang dami na nagpapa-event, kahit hindi naman, wala sa community, nagpapa-event. So parang, kung sino lang kilala nilang dancer, yun yung kukunin nila mag-judge. Which is mali, di ba? Kaya para sa akin, yun, show up. Kung gusto mo maging judge or ma-experience yung ganong another platform sa as dancer. Yun, kailangan mo talagang magpakita. Hindi mo kailangan sumali. Dagdag, sabi nila, yung iba, hindi kailangan sumali. Pero, I mean, iba yung andong ka na nakikita mo, nakasalamuha mo sila. Nakikisayaw ka, kasama sila. Kumbaga, yun yung number 1. Kasi, bakit ka upo dyan kung hindi ka naman namin nakikita? I mean, anong i-judge mo doon? Hindi mo nga alam kung ano yung nangyayari. Di ba? Kung ano yung nangyayari sa battle, ano yung nangyayari sa mga dancers mismo. So, yun sa akin, show up. Sa akin, siguro siya, yun, kumbaga note sa mga mag-a-accept nung judging. Responsibility siya. Yeah. Kasi yung sumasayaw dyan, hindi mo alam yung pinaghirapan nila before nung battle. Kasi daming process niyan. Hindi lang yung 1 minute na yan yung may kita mo na, ito si ganto siya magsayaw. Hindi. May mga struggles, hardships siyang pinagdaanan. So, kung ikaw, yun nga, alam mo sa sarili mo na kulang pa ako sa XP or yun nga, sa pag-show up, sa presence sa community, parang kumbaga have the na lang to step down or reject. Learn how to pass. Ganun. Pass kasi nga, yun nga, alam mo dapat alam mo sa sarili mo kasi nga sobrang bigat na responsibility ng pagja-judge. Kasi hindi siya ay magja-judge ako, gusto ko i-judge si ganito. Hindi lang siya basta ito lang. Kumbaga, paano pag tinanong ka niya, paano mo ginudge yung battle namin? Alam mo ba yung sasagot mo? Paano mo sila matutulungan kung may kulang man sila or kung ano yung mga magagandang bagay na ginawa nila na pwede pa nilang i-keep, i-improve. Yun, para sa akin, responsibility siya, hindi siya kumbaga hindi siya sobrang gift na. Siguro bonus, pero yun nga, kailangan credible ka to judge. Yun. Tsaka paano pag may bumatil na diyan na sobrang taas yan. Katulad yung kay 1K, kay La Beast. Paano pag sila na yung bumatil? Paano pag tinanong ka nila? Kotongan ka nun. Ang mahirap pa dun, paano pag sila pa yung naglaban? Diba? Parang Beast tapos 1K. Paano ka dyan, par? Yun yung sa akin. Goodbye, aray ka talaga nun. Ikaw, G. Sa akin, sa umpisa, maganda siyang pakiramdam kasi naimbatahan. Pero wag niyong igugol lagi na dahil nasabihan kayo, kumbaga, masaya na siya or malaking privilege na siya sa inyo. Hindi rin siya ganun. Kumbaga, yun nga, responsibility, trabaho, kumbaga, hindi lang dahil nakaupo ka dyan is, yun na yun. Kumbaga, kaya ka nga nakaupo dyan kasi ikaw yung mas nakakaintindi sa mga battles na pinapanood mo at i-judge mo. So, be careful lang din kasi kumbaga hindi siya basta-basta lang na tuturo ka lang ng tuturo. Kumbaga
yung kung paano ka tumingin, mag-analyze, umintindi, kung paano siya i-construct, kung paano yung magiging boto mo. Kumbaga, aralin mo rin siya. Kumbaga, yun nga yung sinabi ni Luigi, ni Seb, na yung experience din at the same time. Experience talaga. Yung lagi mong kumbaga, yung lagi mong, sabihin na natin gawin mo rin siyang isa sa maging lifestyle mo, yung nandun ka sa event. Kumbaga, yun kasi yun eh. Kumbaga tayo rin naman natuto rin tayo sa ganun eh. Lagi tayong nasa event, lagi tayong nakikipag-usap din sa mga pioneers natin, sa mga leaders natin. So, sila nabibigay nila rin yung kailangan natin. And then tayo, natututunan natin yun. Tapos based sa sariling experience natin, nadadala naman natin siya ngayon sa kung ano yung ginagawa natin. Kumbaga, mag-ingat lang. Kumbaga, oo, privilege, pero huwag niyong isipin na masaya siya. Or huwag niyong isipin na dapat palaging ganun yung iisipin niyo na babattle kayo ng babattle, sasali kayo ng sali, mananalo kayo ng mananalo para maging judge kayo. Kumbaga, yun nga, isipin niyo rin ng mabuti kung ano ba yung dahilan or magiging responsibilidad niyo kung maupo kayo dyan. Kasi kahit kami, iniisip din namin yung gagawin din namin as professional na parang naranasan namin yung mga ganitong falls, naranasan namin yung mga ganitong Pero, taon kumbaga dekada, years, kumbaga, para masabi namin na komportable kami sa ginagawa namin. Hindi lang sa pagja-judge to kumbaga sa ginagawa namin literal. Sa pagsasayaw, sa ginagawa namin as artists, yun. Yun yung sa akin na para sa inyo din. Ingat lang. Baga para kasing effort din ng mga dancers yung iwi-weigh mo eh. So parang ang bigat nun kung hindi nabibigay para sa kanila yung karapat-dapat na judging. Yeah. Kaya talagang hindi biro mag-judge. Pero kumbaga siya, masasabi kong ang sarap pa rin ng pakiramdam din na maging, kumbaga makita mo yung ganong nangyayari. Kasi in a way, andun ka din sa puntong yun. Para kung na-experience mo mag-judge, at the same time naiintindihan mo. Para ang nakita ko sa kanya is parang tinutulungan mo yung community. In a way, ambag mo yan eh. Na mai-guide yung mga next gen na, kuya, anong kailangan i-work? So parang, alam mo yun, umaasas din sila sa kung ano yung makukuha nila sa mga yun nga, mga magiging kuya, magiging super tito natin yung judge. So, since it's a responsibility, hindi mo siya pwedeng i-take lang na, kaya yun, pag alam ba, nag-judge ka, di mo masabi kung bakit siya natalo. Ibig sabihin parang yung dancer din na yun, malolost yun na, hindi yata tama yung ginagawa ko, parang ganito. Baga, kaya yun yung kailangan natin ingatan. Baga, maintindihan natin yung sayaw mismo, the same time yung mga tao sa community. Yun yung sa akin. Kasi minsan yun din kung sa ibang mga sa mga ibang nag-organize. Like kunyari lalo pag mga open style, yun. Siguro try to din. Parang siguro mag-research din sila or tumingin try muna din nilang mag-deep dive sa community. Kasi pag style-based naman, wala nang problema sa judge niyan eh. Kumbaga, alam na talaga ng mga cramper kung sino yung i-judge nila eh. Maliban na lang talaga kung medyo, like sa province na talaga na paggagawa sila ng event nila doon. Kumbaga, syempre, sila lang din talaga eh, di ba? Pero yun nga, pag sa mga, like yung mga open style, medyo parang mahirap yung parang kukuha na lang tayo ng judge na biglang wala naman din talaga dun sa community na yung per style. So, biglang magja-judge, di ba? Parang yun din, research or kahit punta kayo ng mga community events. Ganun. Parang doon din naman nagsisimula kasi yun eh, pagpunta mo. Tapos yun nga, sobrang sobrang magandang yung sabi mo na pag kinuha talagang judge, ibang feeling talaga eh, no? Masarap sa feeling eh. Pero kapag katingin mo talagang di pa. Huwag muna. Feeling ko mas maganda pakinggan yun eh, yung
mas maganda siya pakinggan na umayaw ka kaysa yung parang hands down yun. Hands down siya. So, yun. Choices pa rin. Kasi yun nga, di ba, may mga judges, may mga laging nananalo ng event na hindi naman talaga ganun siguro mag-judge. Masasuggest ko lang or parang bibigay kong tip. Bago sila mag-judge siguro or maging judge dun sa isang event, try muna nila alam mo yun, yung being a leader sa mga tao. Kung paano ka magsalita sa kanila, paano mo sila bigyan ng advice or kailangan, ganun. Parang yun eh. Parang doon din ako na-practice sa sarili ko. Kung paano ko rin i-handle din yung mga J-Hap. Kung paano tayo magpa-critic din sa mga judge natin. Parang tama nila tayo na nag-guide na. Ito, ganito gawin mo. Siguro ganun din. Isa rin yun na paraan. Try nila mag-guide sa mga bata, sa mga tao na gustong matuto. Parang ano na din to no? Parang pumapasok na din to sa workshop eh. Sa mga classes. Parang ganun lang din naman siya. Connected din siya eh. Kaya, kailangan mo din umattend ng classes. Kasi, talaga siya. doon din tayo nagkakaroon ng idea kung paano nga dinadissect yung sayo mismo. Yun din, isa pa yun. So, yun. Daming nga pag-usapan. Hindi na natin nasali yung classes. Pero kasi more on battles kasi, di ba talaga yung GSK. So, yun guys. Salamat sa kung umabot kayo dito. Marami kayong natutunan sa episode na to. At follow nyo lang sila guys. JB Mitchell, si Papin Seb, at si Luigi Blares. So, kung meron kayong mga gustong inquiry sa kanila, like private classes, workshop, invitation as judge. Yun. So, yun. Message nyo lang sila, namin guys. Kayo. Alright. Thank you, guys. Sana Salamat. maging tayo ngayon 2025. Judge's decision in 3, 2, 1.